Siya ay isang taong may social phobia. Ang kanyang mga ekspresyon, na parang kahoy, ay madalas na hindi gusto ng mga customer. Sa pagkakita ng batang natakot at umiyak sa kanyang harapan, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagtatrabaho si Gibyong sa hair salon na ito. Nakita ng mga customer na malungkot siya, kaya nagtanong sila sa ibang staff, kaihan, kung may pinagdadaanan siya ngayong araw. Narinig din ito ni Michelle na nakatayo sa tabi. Pagkatapos, tinawag siya ni Michelle sa silid at pinagalitan siya na kahit na ang paggawa ng buhok ay isang teknikal na propesyon, ito rin ay isang serbisyo. Hindi siya dapat magpakita ng kalungkutan sa harap ng mga customer. Nang makita na hindi siya nakikinig, wala ring magawa si Michelle kundi umalis. At siya, patuloy lamang niyang kinakayod ang kanyang mga kuko. Pag-uwi niya at pag-iisip sa paalala ni Michelle, nagpa siya rin siyang magbago. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang magsanay ng pagngiti gamit ang ngiti. Pero ang kanyang ngiti na parang hindi ngiti ay nagpatuloy na nagpagulat sa kanyang mga kasamahan na bagong pasok sa pinto. Ang kakaibang tingin ng kanyang mga kasamahan ay nagpalungkot sa kanya. Matapos magpalit ng uniforme, lumapit siya sa kanyang mga kasamahan at sinabi sa kanila na sa totoo lang ay ngumingiti siya sa kanila at kung mayroon siyang ginagawang mali, patuloy niya itong pagbubutihin. Ang resulta ay binigyan siya ng payo ng lahat at nagkaisa sila na ang kanyang bangs ay tumatakip sa kanyang mga mata na nagpapamukha sa kanya na napakalungkot. Kaya kinuha niya ang gunting at balak putulin ang kanyang bangs. Pero ang pangit na estilo ng bangs na ito ay hindi sinang-ayunan ng stylist na si Guangzhou na nagsabing hindi ito bagay sa kanya. Pagkatapos ay pinaupo niya si Gibyong sa upuan, kinuha ang gunting at ginawa ang sunod-sunod na makinis na galaw. Sa harap ng bagong gupit na bangs, lumapit ang mga kasamahan sa paligid para purihin siya. Ngunit naramdaman niya na parang isang clone. Hinila niya ang alampay sa kanyang katawan at tumakbo papasok sa banyo. Sa pagtingin sa kanyang sarili sa salamin, labis siyang nabalisa dahil nakita niya na mas pangit pa ang gupit ni Guangzhou kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, ang mga titig sa paligid ay nagparamdam sa kanya na malapit na siyang masakal, na lalong nagpapataas ng kanyang social phobia. Sa pagharap sa customer na naghihintay, hindi siya naglakas loob na magsalita ng malakas. Tumayo siya sa kinatatayuan niya at tinawag ang customer ng higit sa 1-0 minuto. Sa wakas, salamat sa tulong ng kanyang kasamahan, naresolba ang nakakahiyang sitwasyon. Sa sandaling ito, medyo alanganin siya. Nakita rin ito ng kasamahan niya sa tabi. Naramdaman niya na mula nang pumasok si Gibyong sa salon, naging kakaiba na ang kanyang mga kilos. Alam niyang dahil ito sa kanyang pagkatao. Ngunit kahit na, isa pa rin siyang uri ng taong hangal, di ba? Dahil sa hairstyle na nagpaparamdam sa kanya ng hindi komportable, buong araw siyang lutang sa trabaho, hanggang sa nagkamali siya ng pagkilala sa kanyang customer. Nang makita ito, gusto na talaga siyang patayin ni Michelle sa lugar. Nang oras na ng kainan, tinanong siya ni Michelle kung dumating na ang hair dye, at sumagot pa rin siya ng pabulong gaya ng dati. Pinagalitan siya ni Michelle na kahit nagbago na ang kanyang hairstyle, pareho pa rin ang kanyang ugali. Pinagtanggol siya ni Jen at sinisi si Guangzhou na dahil sa bagong gupit niya, kaya naging mahiyain siya sa trabaho. Ngunit iginiit ni Guangzhou na ang bangs na iyon ay perpektong akma sa kanya anuman ang haba o texture ng buhok. Talagang matatawag itong perpekto. Sinabi ni Jen na sa tingin niya ay bagay iyon sa kanya, ngunit hindi nagustuhan ng customer, kaya hindi na bumalik ang customer. Nang makita niya ang dalawang nag-aaway dahil sa kanya, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Matapos magpaalam sa lahat, umalis siya na malungkot ang pakiramdam. Pagdating sa bahay, naalala niya ang payo ng direktor na dapat laging ngumiti na saan ka man. Bukod pa rito, kailangan niyang kusa na makipag-usap sa mga customer. Sa ganitong paraan lamang niya mabibigyan ang mga customer ng magandang impresyon. Ayaw niyang isuko ang kanyang paboritong karera sa paggugupit ng buhok, kaya kinuha niya ang lahat ng lakas ng loob niya para magbago ng husto, para maging isang bagong tao, upang malampasan ang kanyang social phobia. Pinaalalahanan siya ng kasamahan niyang si Muuyol na kailangan niyang humiti sa mga customer para maipakita ang kanyang kabutihang loob. Kung magpapakita siya ng masamang mukha, matatakot at tatakbo ang mga customer. Nang makita niyang may punto ang sinabi ni Muuyol, tinitigan niya ang customer para maipakita ang kanyang kabutihang loob. Ang kilos na ito ay nagparamdam ng pagkaasiwa sa customer, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kilos na ito sa huli ay nagtagumpay na magdulot ng disgusto sa customer. Agad na humingi ng ibang stylist ang customer. Sa sandaling ito, wala na siyang magawa. Makakatakbo lang siya sa storage room, umupo mag-isa sa sulok at tahimik na magtiis. Matapos niyang ayusin ang kanyang damdamin, bumalik siya sa trabaho. Tinawag siya ng isang tiya para dalhin ang wet wipes at pagkatapos ay sinabihan siyang lumuhod. Kahit hindi niya naintindihan, sinunod pa rin niya. Lumabas na may daya sa noo niya. Gustong tulungan siya ng mabait na tiya na punasan ito. Nang makita niyang ganoon ang pag-aalaga ng customer sa kanya, hindi na niya napigilan ang kanyang luha. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at tumakbo palabas ng salon. Sa sandaling ito, hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Tumayo siya sa sulok ng dingding at umiyak ng humihikbi. Matapos magsara ang salon, naglinis siya na mabigat ang loob at naramdaman niyang hindi siya bagay sa trabahong ito. Kaagad siyang lumapit kay Michelle para mag-resign, ngunit bago pa man niya masabi ang kanyang mga salita ay nabasa na siya ni Michelle. Mabilis na inanyayahan ni Michelle ang lahat na mag-dinner. Pagdating ng lahat sa restaurant, may isang eksena na nagparamdam sa lahat ng pagkaasiwa. Lumabas na nag-book sila ng pribadong silid na may sahig na upuan. Ang dahilan ng kanilang pagkaasiwa ay dahil buong araw silang nakatayo at gumagawa ng buhok. Ang kanilang mga paa ay hindi lang basta-basta amoy paa, kaya kapag lumalabas sila, iniiwasan nila ang mga lugar kung
saan kailangan nilang magtanggal ng sapatos. Ang server na nagdadala ng pagkain ay nahirapan dahil sa amoy. Sa hapunan, pinasigla si Gibyum ng lahat, umaasang malalampasan niya ang kanyang social phobia. Sa huli, ang paggugupit ng buhok ay isang industriya ng serbisyo at araw-araw ay kailangan nilang makipag-ugnayan sa mga customer. Isang taon mula ngayon, magiging hairstylist siya. Kung ganoon pa rin siya, paano siya magkakaroon ng mga customer? Sa pagkakita sa kanyang mga kasamahan na patuloy na nanunukso sa kanya, tanging ang pag-inom ng alak ang kanyang magagawa upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Matapos ang party, natatakot si Michelle na may mangyari kay Gibyum kung malasing siya, kaya tinawag niya si Muuyol upang ihatid siya pauwi. Kahit hindi siya pumayag, nang makita niya ang isang lasing na gustong umupo sa tabi ni Gibyum, naupo siya sa tabi nito upang protektahan siya. Tinanong siya ni Gibyum kung wala ba siyang silbi, na wala man lang siyang lakas ng loob na magsalita ng malakas sa mga customer. Samantalang siya, napakahusay niyang makipag-usap. Siya ang unang assistant na nakita niyang marunong manligaw sa mga customer. Hindi niya alam kung kailan siya nanligaw. Lumabas na dati, nang ihatid niya ang customer, nakita niya ang eksena kung saan nagpalitan sila ng numero ng telepono. Nahihiya siya at gusto niyang sisihin ang sarili niya kung bakit siya naging pabaya. Pinayuhan niya si Gibyum na huwag itong sasabihin kay Michelle. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, mag-isa siyang naglakad pa uwi. Nakita niya ang isang artista na nagtutugtog at kumakanta sa plaza. Kinuha niya ang lahat ng lakas ng loob niya at umakyat sa entablado para magpakilala. Magandang gabi sa inyong lahat, ako po si Gibyum. Pagkatapos, kumanta siya ng isang awit na wala sa tono. Agad na nawala ng interes ang mga manonood sa paligid. At ang eksenang ito ay nakita ni Muuyol. Sa wakas, ginawa niya ang unang hakbang upang malampasan ang kanyang social phobia. Naniniwala siya na hanggat magsisikap siya ng husto, patuloy niyang lalampasan. Matapang siyang lumapit sa naghihintay na customer at sinabi ang pinakamalakas na salita sa kanyang buhay. Sir Ma'am, papayagan ko po kayong dalhin sa inyong upuan. At ito ang hairstylist na hindi marunong magbenta. Naramdaman ng customer na matindi ang split ends ng kanyang buhok at gustong magtanong kung mayroong magandang hair treatment. Ngunit sinabi ni Guangsuo na hindi ito kailangan sa ngayon. Naiinip si Michelle sa tabi dahil sa industriya ng hair salon, mayroong kasabihang itatlong gupit, isang treatment. Ibig sabihin, isang customer na magpapa-treatment ay katumbas ng tatlong customer na magpapagupit. Mabilis niyang tinawag si Gibyum at sinabihan siyang tulungan si Guangsuo na magbenta ng produkto dahil lamang kung maganda ang negosyo ng salon. Pagkatapos lamang magkaroon ng magandang negosyo ang salon ay magkakaroon ang lahat ng bonus. Ngunit siya, na may social phobia, ay nanatiling nakatayo sa tabi ng customer at hindi makapagsalita. Tinanong ng customer kung ang matinding pagkalagas ng kanyang buhok ay dahil sa stress. Ngunit sinabi ni Guangsuo na hindi naman masyadong masama ang kondisyon ng anit nito. Agad na idinagdag ni Michelle na napakaraming babae ang nakakaranas ng pagkalagas ng buhok kamakailan at posibleng makaapekto pa ito sa kalusugan ng katawan. Agad siyang nagpakilala ng hair care treatment. Kung bibili ng 6 na session, makakakuha pa ng 20% diskwento. Labis na natuwa ang customer at nagpa siyang bilhin ang treatment. Pagkatapos ay masaya siyang nagparehistro para sa customer. Sa tanghali, naghanda si Gibyum na lumabas para bumili ng tanghalian. Paglabas niya ng salon, nakasalubong niya ang ilang estranghero na humingi ng tulong. Tinawag niya si Muuyol para humingi ng tulong at sinabing kaibigan niya ito. Ngunit nang tawagan niya ito, nakita niyang baliw na hinahabol siya ng mga ito. Naisip niya sa sarili, nagdulot ba ako ng gulo? Nang makabili na siya ng tanghalian at bumalik sa salon, dahil hindi niya makita si Muuyol, tinanong niya si Guangsuo. Sinabi naman ni Guangsuo na kailangan muna niyang harapin ang customer sa loob ng salon. Buong araw siyang nagtrabaho ng may pag-aalinlangan. Hindi rin masaya ang mga kasamahan dahil biglang nawala si Muuyol. May nangyari ba? Kung totoo iyon, nakikipag-ugnayan na siya sa kanila. Naramdaman ng mga kasamahan na napaka-irresponsable niya. Habang kumakain siya ng hapunan, bumalik din si Muuyol sa salon na mukhang gulong-gulo. Pagkatapos, hinabol pala siya ng nobyo ng ibang babae hanggang sa salon. Nang aalis na sana siya, nakita niya si Gibyum na nasugatan dahil sa pagsasanay sa paggugupit ng buhok. Dali-dali siyang tumulong sa paghahanap ng band-aid at sinabihan siyang huwag nang magsanay at umuwi na ng maaga. Gusto niya sanang tumulong ngunit diretsahan siyang tinanggihan ni Gibyum. Naisip ni Muuyol na talagang kulang si Gibyum sa social skills. Sa totoo lang, may gusto siyang sabihin kay Gibyum, ngunit sa huli ay nanahimik na lang siya. Inilagay niya lamang ang ointment sa mesa at tahimik na umalis. Pagdating niya sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina na nagtatanong kung natanggap na niya ang kimchi na ipinadala nito. Ngunit hindi alam ng kanyang ina na sa totoo lang ay hindi siya mahilig sa kimchi. Dinala niya ang kimchi sa may-ari ng bahay at gusto niyang ibigay ang kimchi sa may-ari ng bahay para kainin. Hindi rin ito makain ng may-ari ng bahay. Kinabukasan, nahuli siyang gising. Dali-dali siyang tumakbo sa salon dahil siya ang nakatalaga sa paglilinis. Ngunit nang dumating siya, tapos na pala si Muuyol maglinis. Nagmamayabang pa ito tungkol sa pagtakas niya kahapon. Dumating din si Michelle sa salon. Handa na sana itong magalit kay Muuyol, ngunit hindi niya inaasahang itataas ni Muuyol ang dalawang kamay at luluhod sa sahig. Ito ang pinakamalaking twist sa balangkas ng kwento. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagpipigil ng hininga at naghihintay. Ang resulta, inanunsyo na si Sante na siya. Sinabi ni Michelle, hindi ba pwedeng tipirin ang face mask?
mask. Kunin ang nasa basurahan at pigain ng kaunti. Maaari pa itong gamitin ng 3 beses. Nagulantang ang lahat. Hindi ba't sisantehin siya? Bakit naging pagpupulong para suriin ang gawa ni Michelle? Lumabas na kahapon, tinuruan siya ni Michelle. Nang pumasok siya sa trabaho, parang may energy shot siya. Masasabing nagtrabaho siya ng masipag hanggat maaari. Pagkatapos, nakatanggap pa siya ng tip mula sa customer. Nang lumabas siya para magtanghalian, dumating si Song Kang-in at sinabing kaibigan siya ni Muyeol at hinahanap ito. Ngunit akala ni Michelle na may problema na naman sa pag-ibig si Muyeol na hinahanap siya ng nobyo ng isang tao hanggang sa salon. Para maiwasan ang anumang gulo sa loob ng salon, tinawagan niya si Muyeol, ngunit nasa locker ang telepono nito. Pagkatapos, tinawag niya si Gibyum at sinabihan itong hanapin agad si Muyeol dahil napakaraming customer ngayon. Sakaling mag-away ang dalawa, hindi maganda iyon. Ngunit karamihan sa mga eksena ng paghahanap ng tao ay ganoon ang pagganap. Habang pumapasok si Gibyum sa isang pinto, lumalabas naman si Muyeol sa kabilang pinto. Sadyang gumawa pa ang direktor ng ilang eksena ng pagdaraan nila sa isa't isa. Buti na lang at mahirap siyang magbago ng ugali. Nang nakikipag-usap siya sa isang magandang babae, hinila siya ni Gibyum. Nakita niya si Kang-in na naghihintay at nag-aalangan siyang makipagkita. Tinanong ni Gibyum kung sino si Kang-in. Nag-atubili si Muyeol at hindi nagsalita. Kinawayan ni Michelle si Gibyum at sinabihan siyang dalhin si Kang-in. Hindi niya inaasahang makikilala ng customer ang pagkakakilanlan ni Kang-in. Lumabas na isa pala siyang pambansang manlalaro ng football, si Song Kang-in. Plano pa lang ng customer na magpa-picture, umalis na agad siya. Naramdaman ng lahat na may malaking problema. Naglakas loob si Muyeol na akitin ang babae ng pambansang manlalaro. Sa sandaling ito, tinawag din siya ni Michelle para kausapin ng pribado. Pagkatapos noon, agad na naging magulo ang hair salon. Lahat ay naghula tungkol sa magiging kapalaran ni Muyeol. Bagaman magkaiba ang mga detalye, pareho ang huling resulta tiyak na sisantehin si Muyeol. Tanging si Gibyum lang ang nanghinayang sa kanya. Tinanong siya ng kanyang kasamahan kung nag-aalala ba siya para kay Muyeol. Sinabi ni Gibyum na hindi naman sa nag-aalala siya na sisantehin si Muyeol, sadyang hindi lang nagre-recruit ang salon kamakailan. Kung aalis si Muyeol, magiging mahirap para sa lahat. Malapit na ang oras ng uwian ng tipunin ni Michelle ang lahat. Akala nila ay tungkol sa pagsisante kay Muyeol, ngunit lumabas na tinuturuan niya ang lahat na magtipid sa face mask. Kinabukasan, sa kanilang araw-araw na pagsasanay, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Gibyum at Muyeol. Lumabas na ang dahilan kung bakit siya nag-aral ang paggugupit ng buhok ay dahil nakilala niya ang isang magandang babae habang kumakain ng late night snack at ito ay isang estudyante ng Hair Academy. Inamin niya na pumasok siya sa academy para akitin ang babae. Pagkatapos, curious ang lahat kung napasagot na ba niya ang babae. Ipinahayag niya na tiyak na napasagot na niya ito, ngunit ngayon ay hindi niya alam kung sino ang kasama nito. Nang marinig niyang sinabi ni Gibyum na nagsasalita lang siya ng kalokohan, agad siyang bumwelta at tinanong si Gibyum kung bakit siya nag-aral ng paggugupit ng buhok. Dahil ba sa isang malakas na misyon o gusto niyang paunlarin ang karera sa paggugupit ng buhok. Sinabi pa niya na hindi siya sapat na matalino para maging doktor o abogado at hindi rin siya anak ng mayaman. Hindi siya pwedeng mag-party buong araw. Malinaw na pumasok lang siya sa industriyang ito para kumita ng pera. Pinayuhan niya si Gibyum na huwag maging masyadong mapagmataas. Sa huli, naghiwalay sila ng hindi masaya. Kinabukasan, hinanap siya ng kanyang kasamahan at sinabihan siyang huwag maging masyadong metikuloso kay Gibyum. Pagkatapos ay hinila niya si Muyeol sa harap ni Gibyum para magsorry at hayaang subukan ni Gibyum ang kanyang kakayahan ng libre. Habang naghahanda si Gibyum na gupitin ang kanyang buhok, tinanong siya ni Muyeol kung bakit siya ngumingiti ng ganito. Sinabi ni Gibyum na ito ang unang pagkakataon na gugupitin niya ang buhok ng isang tunay na tao. Tinanong siya ni Muyeol kung anong estilo ng buhok ang gagawin niya. Basta na lang sinabi ni Gibyum ang estilong chestnut head at agad na mariing tumutol si Muyeol. Patuloy silang nagtalo at natapos ni Gibyum ang kanyang unang gupit sa buhok ng isang tunay na tao sa kanyang buhay. Kinabukasan, pinuri ng lahat ang kanyang husay. Itinuro ni Muyeol ang kanyang sideburns at tinanong kung bakit ganoon iyon. Nagbigay si Guangsuo ng solusyon, ahitin na lang ng kalbo. Talagang hindi marunong makipag-usap si Guangsuo. Tinanong niya ang customer kung madalas itong magpakulay ng buhok. Nahihiyang sinabi ng customer na dahil iyon sa maagang pagputi ng buhok. Ngunit sinabi ni Guangsuo na hindi iyon maagang pagputi ng buhok, kundi natural na kulay ng buhok. Biglang nanlamig ang atmosphere. Hindi lang iyon, iginiit pa niya ang pagkakaiba sa customer, na lalong nagpatindi sa awkwardness ng atmosphere. Dali-dali si Michelle na lumapit para pakalmahin ang damdamin ng customer, habang nagpakita naman ng kawalan ng pag-asa si Guangsuo. Hindi na talaga makapagtimpi si Michelle sa sandaling ito. Nagreklamo ang customer na mukha siyang matanda sa salamin, ngunit paano naman maiintindihan ni Guangsuo na mababa ang is. Dali-dali sinabi ni Michelle na dahil lang iyon sa salamin at sa totoo lang, mukha pa ring napakabata ng customer. Inilipat niya ang customer sa ibang posisyon at doon lang nagkaroon ng kumpiyansa ang customer. Dahil sa mahinang negosyo, pinagalitan niya si Suri sa end-of-day meeting na sinasabing dapat itong bigyang pansin ang kanyang hitsura. Sa madaling salita, sinabihan niya itong magpapayat. Sinabihan din niya si Gibyum na huwag magpakita ng malungkot na mukha buong araw. Walang sinuman ang may utang sa kanya. Plano sana niyang pasiglahin ang lahat, ngunit nagbago ang isip niya. Nang araw na iyon, dumating sa hair salon ang isang customer na kapag naririnig ang pangalan ay nagbabago ang kulay ng mukha. Ang pagdating ng batang lalaki ay hindi lang basta-basta nagdulot ng gulo, kundi nagpatago rin sa lahat ng staff. Umaasa ang bawat isa na hindi sila ang pupuntahan. Ito ang 6 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Dongdong. Ang dahilan kung bakit takot ang lahat sa kanya ay dahil ang kanyang bibig ay talagang hindi matatagalan.
pangalan. Pinuri ni Michelle ang customer habang ginugupit ang kanyang buhok. Sinabing mukha itong 4 na pulang. Nakita ng customer na cute ang bata at tinanong kung ilang taon na ito. Nang sabihin ng bata na 6 na taon na siya at tinanong naman ang edad ng lola nito, agad na nagbago ang mukha ng customer. Ngunit ang kilos ng bata ay inaasahan na ng lahat dahil silang lahat ay nabigyan na ng espesyal na pagtrato ng bata. Si Michelle dahil sa botox ay tinawag na mukhang binalat at si Suri naman dahil sa obesity ay tinawag na ate panda. Sa madaling salita, lahat sila ay may palayaw sa bibig ng bata. Ang pagdating ng bata ay nagpatigil sa lahat ng pagkain. Nag-uusap ang lahat, ang cute-cute ng batang iyan, bakit ganyan magsalita? Sa totoo lang, ang pinaka nahihirapan siguro ay si Muuyol dahil sa kanyang kapabayaan, nakita siyang nakikipag-ugnayan ng malapit sa isang customer. Mula noon, binigyan siya ng palayaw na Kuya Kiss. Mabilis na natapos ang party. Bagaman diretsahan magsalita ang bata, lahat ay nagulat. Upang makapag-iwan ng magandang impresyon sa mga lalaki, pinilit ni Suri ang kanyang sarili na magsuot ng corset. Pinanood niya ang kanyang tiyan na tila lumiit ng isang bilog. Medyo kontento si Suri sa kanyang sarili ngayon. Sa huli, hindi pa rin niya nakalimutang maglagay ng lipstick. Sa sandaling ito, isang lalaki ang dumating sa hair salon. Dali-daling lumapit si Muuyol at sinabing sarado na ang salon. Ngunit lumabas si Jun upang hanapin si Suri. Dali-dali ring lumabas si Suri. Lumabas na dumating siya upang maging modelo ng buhok para kay Suri. Sa pagkakita sa medyo gwapong lalaking ito, tinanong ni Muuyol si Suri kung boyfriend niya ba ito. Sa pagkakita sa kanilang dalawa na naglalandian, agad na nainggit si Gibyong na nakaupo sa tabi. Napansin din niya ang kakaibang pag-ugali ni Gibyong. Tinanong niya kung inggit na inggit ba ito. Tinanong niya kung anong uri ng lalaki ang gusto niya. Sinabi niya na gusto niya ng medyo mahaba, medyo makapal, at medyo maraming buhok. Nang sa gayon ay magagamit niya ito para sa pagsasanay. Nang marinig ito, sinabi ni Muuyol na hindi niya alam kung nobyo ba ang hinahanap niya o modelo ng buhok. Habang nilalabhan ang kanyang buhok, sinamantala niya ang pagkakataon na tuksuhin siya. Tinatanong kung hindi pa siya nagkakaroon ng relasyon. Nanatili siyang tahimik at hindi sumagot. Sinabi niya na kung hindi siya nagka-boyfriend noong nag-aaral, bakit hindi rin maganda ang kanyang academic performance. Nahihiya siyang nagdahilan na masyadong mainit ang tubig para lang makaiwas sa usapan. Pauwi, masayang nag-uusap sina Suri at Jun. Sinabi pa nga niya na siya na ang bahalang mag-alaga sa buhok ni Jun sa hinaharap. Nang ayusin ni Suri ang buhok ni Jun na ginulo ng hangin, nakita siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae sa akto. Para maibsan ang awkward na atmosphere, nagmadaling magpaalam si Suri kay Jun. Pilit na tinanong ng kapatid na babae si Suri kung boyfriend niya ba iyon, mukhang gwapo naman daw. Sinabihan niya itong suriin ang kanyang pamantayan sa pagpili ng lalaki. Pagpasok pa lang sa bahay, patuloy na nagtanong ang nakababatang kapatid tungkol sa impormasyon ni Jun nang makita ni Suri na labis ang interes ng kanyang kapatid kay Jun. Dali-dali niyang sinabi na ordinaryo lang ito. Hindi pa rin sumuko ang kapatid na babae at sinabihan si Suri na ibigay sa kanya ang contact details ni Jun at siya na mismo ang makikipag-ugnayan. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, biglang lumitaw ang kanyang damdamin ng kawalan ng tiwala sa sarili. Kung papayat siya, tiyak na mas gaganda siya. Ngunit sa kabila nito, hindi niya mababago ang katotohanan na siya ay mataba. Kinabukasan, inaya ni Jun si Suri na kumain. Sinadya ni Suri na mag-post sa kanyang social media. Datapwat ang nagsasalita ay walang intensyon, ang nakikinig ay mailayunin. Ang mga babae sa tabi ay nag-usap, isang pahayag na hindi naaangkop na nagdulot sa kanya na mag-isip tungkol sa kanyang sarili at sa lalaki. Tumakbo siya sa banyo, nagsisisi kung bakit hindi siya mas maganda o mas payat ng kaunti. Kung gayon, sila ay ganap na magkakatugma at ang pagtatapat ng damdamin ay magiging mas madali. Ngunit paglabas niya ng banyo, nakita niya ang kanyang kapatid na babae na nakaupo sa tabi ng lalaki. Nakita niyang masayang nag-uusap ang dalawa. Nagkaroon ng pakiramdam ng kawalan si Suri sa kanyang puso. Si Michelle ang pinakamapalas na hairdresser na nakita ko. Nang gusto niyang magbukas ng sarili niyang salon, binigyan siya ng Diyos ng isang malaking pagkakataon. Lumalabas na 6 na buwan lang ang nakalipas. Siya ay isa pa ring stylist sa isang maliit na salon. Dahil sa masamang panahon, naghanda ang lahat na magsara nang may isa pang kakaibang customer ang dumating. Nang makita nila ang matandang babae na may matinding mukha sa harap nila, agad na umiwas ang lahat. Bago pa man makarecover si Michelle, inutusan na siya ng matandang babae na ayusin ang buhok nito. Ayaw niyang dalhin ang matandang babae sa upuan ng stylist. Nang makita niya ang buhok ng matandang babae na may lumilipad na langaw, pinigilan pa rin niya ang kanyang pagkadiri at tinanong ang matandang babae kung anong hairstyle ang gusto niya. Gusto ng matandang babae ng isang elegante at sexing hairstyle. Ang kanyang buhok ay hindi basta-basta marumi. Hindi lang 4 na bote ng shampoo ang nagamit. Kahit naglalaba siya, hindi pa siya gumamit ng ganito kalakas na puwersa sa paglalaba. Walang saysay ang paulit-ulit na paghugas. Hindi niya masuklay ng maayos ang buhok kaya napilitan siyang gupitin ito. Napakahirap niyang pakitunguhan. Upang matulungan siyang gupitin ang isang sexy at eleganteng hairstyle, inabot ng 4 na oras bago napasaya ni Michelle ang babae. Nagpasalamat siya at pagkatapos ay sa pagbabayad, isiniksik niya ang isang piraso ng papel sa kamay ni Michelle. Medyo kinabahan si Michelle, ngunit nang buksan niya ang kanyang kamay, walang pera. Agad siyang humabol, ngunit matagal nang tumakas ang babae ng walang bakas. Pagbalik niya sa tindahan, binuksan niyang muli ang papel na ibinigay ng babae. Hindi niya inaasahang ito ay isang lottery ticket at nanalo pa ito ng malaking premyo na 78 milyon.
Kaya, nakahanap siya ng lugar para sa kanyang salon, ngunit hindi sapat ang kanyang sariling kakayahan. Kailangan niya ng iba pang mga collaborator. Ang una niyang target ay si Guangsu, ang hair pulling commander. Ang pangalawa ay ang magandang halimaw ng industriya ng buhok, si Michelle. Sa ganitong paraan, nabuo ang 5 pangunahing miyembro ng salon. Inayos din ng 3 ang layout at dekorasyon ng salon. Lahat ay handa na, ang tanging natitira ay ang pag-recruit ng mga hair assistant. Ito ay isang panayam na puno ng panloob na pakikibaka, kung saan ang nangungunang mandirigma ay ang mismong nag-interview. Hindi lang maganda ang babaeng ito, at napakasagana ng karanasan sa trabaho. Lubos na nasiyahan sina Michelle at Jen, ngunit direkta siyang tinanggal ni Guangsu dahil magkaaway sila ni Jen. Nang makita ni Jen na patuloy siyang nilalabanan ni Guangsu, hindi rin siya nagpatalo. Matapos magpakilala ang isa pang kandidato, mula sa sandaling ito, nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawa. Kapag sumasang-ayon si Jen, hindi siya sumasang-ayon at ang tanging nagdurusa ay ang mga aplikante dahil sa kasunduan na kailangang pumasa ang lahat para mahal. Nagpatuloy ang dalawang palaban na ito sa mahigit 100 round. Wala na talagang magawa si Michelle. Kung magpapatuloy ito, kailan sila makakakuha ng sapat na empleyado? Ito, mukhang imposibleng makamit ang kondisyon ng 3 nagkakaisang desisyon, kaya binago niya ito sa higit sa kalahating pagsang-ayon na lang. Ang sumunod na aplikante ay ikinagulat ng lahat. Sa isang tingin pa lang sa larawan, alam nang gumamit ng photo editing software. Kahit nakita ni Jen na malaking PS ang nilagay ni Guangsu, pag-isipan niyang mabuti, kung magkapareho ang kanilang paghusga, magagalit siya. Kung magkaiba ang kanilang pag-iisip, siya naman ang mainis. Tila nabasa ni Guangsu ang iniisip ni Jen at umaasa siyang isasaalang-alang ni Jen ang kapakanan ng salon dahil ang bawat empleyado ay kumakatawan sa imahe ng salon. Paano naman gaganda ang negosyo kung ang mga empleyado ng salon ay palaging nakasuot ng sportswear buong araw? Hindi talaga ang timbang ang pinupunan niya, kundi ang parang bata na pananamit. Si Sori, ang optimistikong babae, ay kusang loob ngayong nagsalita tungkol sa dahilan. Dati na rin siyang natanggal sa trabaho dahil sa parehong dahilang ginawa niyang abala ang mga customer at sinisisi ang sarili sa hindi pagmamaneho ng kanyang figura ng maayos. Ngunit sinabi ni Guangsu na ang problema ni Sori ay hindi lamang ang kanyang katawan. Ang resulta ng interview ni Sori sa ngayon ay isang boto ng pagsang-ayon at isang pagtanggi. Nag-aalangan si Michelle na magsulat. Sa prinsipyo, dapat direkta siyang tanggihan, ngunit nang makita niya si Sori na lumuluha, sa hindi malamang dahilan, pinayagan ni Michelle si Sori. Masayang umalis din si Sori. Sa puntong ito, isa na lang ang natitirang aplikante. Sa pagdilim ng kalangitan, inakala ni Guangsu na wala nang darating at naghanda na para sa pagpapatuloy ng recruitment kinabukasan. Isang babae na parang multo ang kumatok at pumasok. Tinanong ni Michelle kung siya ay para sa panayam. Hindi siya sumagot kundi tumangulang. Sinabi ni Michelle na magpakilala siya, ngunit nanginginig siya at mabagal, at halos kalahating araw bago niya nasabi ang 3 salita, Gibyum. Nagulat ang lahat sa kanya. Tinanong kung mayroon pa siyang gustong sabihin. Nautal niyang sinabi na fan siya ni Guangsu at gusto niyang matuto mula sa kanya, kaya siya pumunta dito. Pagkatapos, kinuha pa niya ang kanyang practice dummy para pirmahan ni Guangsu. Nang makita na fan niya ito, gumuhit si Guangsu ng malaking bilog. Nadama ni Michelle na hindi man lang siya makatingin ng diretsyo sa ibang tao. Mahina ang boses at madilim ang personalidad, ngunit hindi inaasahang agad siyang pinayagan ni Jen. Nalaman na mula pa lang sa simula ng panayam, napansin na ni Jen ang mahiyain na babaeng ito. Marahil ang kapalaran ay kasing hiwaga nito. Nang makaharap si Gibyum, nagkaroon si Jen ng malalim na interes. Nang maghahanda na ang salon para sa pagbubukas, muling nagkaroon ng alitan sina Jen at Guangsu. Ito ang pinakakahiyahiyang eksena kailanman. Sandaling nagkamali ang babae at biglang lumabas ang isang tiyuhin at binuhat siya na parang prinsesa. Buong lakas siyang pinagpapalo ng babae. Nakita naman ni Jen ang eksenang ito at dali-dali siyang bumaba. Siya ay sumipa sa mukha ng matanda. Sa sandali ng perpektong paglanding, nakatanggap din siya ng palakpakan mula sa lahat. Ngunit ang hindi inaasahan ng sinuman ay, ang matandang ito ay asawa ni Michelle. Ang biro na ito ay talagang labis na. Mabilis na humingi ng tawad si Jen ng may hiya. Pagkatapos nito, sinisi ng lahat si Jen sa kanyang padalos-dalos na kilos. Pagkatapos nito, nagbukas din ang salon ng buhok ayon sa schedule. Bagamat ang unang araw ay hindi naging perpekto, mayroon pa ring ilang customer na dumating. Ito ay nagpasigla kay Michelle. Pagka-uwi niya, tinawagan niya ang lahat ng customer na pwede niyang tawagan. Ngunit kahit paubos na ang kanyang boses, nakakuha pa rin siya ng ilang customer. Mas kakaiba naman ang paraan ni Jen sa pag-akit ng mga customer. Si Sori ay may isang chat group ng motor at nagpadala lang siya ng isang mensahe at dumating na ang kanyang mga kaibigan sa grupo. Ngunit anong gagawin ng kaibigang ito na walang buhok dito? Nang makita ni Guangsu na lahat ay may bisita, hindi niya rin napigilan ang pagkuha ng kanyang telepono. Balak niyang kontakin ang ilan sa kanyang mga dating kliyente, ngunit hindi niya sila matawagan. Si Gibyum ay assistant ni Guangsu at kung wala siyang kliyente, kailangan niyang bayaran siya mula sa sarili niyang bulsa. Para maibsan ang pressure kay Guangsu, naghanda rin si Gibyum na kumilos. Ngunit dahil siya ay isang social phobic, hawak niya ang mga
flyer, ngunit wala siyang naibigay. Binalak niyang gayahin ang mga sales associate ng ibang tindahan. Ngunit nang siya na ang susunod, hindi niya maibigay ang flyer. Ang makapal na pulutong ng tao ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Sa araw na iyon, pumunta pa rin siya sa mataong lugar para magpamigay ng flyer tulad ng dati. Ngunit may isang lalaki na may hawak na flyer ang lumapit sa kanya. Nang malaman niyang assistant siya sa Butterfly Hair Salon, tinulungan niya itong mamigay ng flyer. Nag-alala siya na pagkatapos ng trabaho, hihingian siya ng bayad ng lalaki, kaya mabilis siyang tumakbo pabalik sa salon. Ngunit pagkatapos magpamigay ng lalaki, pumunta rin siya sa salon. Akala ni Gibyum ay hinahabol siya ng lalaki para singilin siya. Nahaharap sa kanyang boses na parang lamok, hindi alam ng lalaki kung ano ang gusto niyang sabihin. Nalaman na pinsan pala ni Michelle ang lalaki, kaya niya tinulungan ang babae sa pamimigay ng flyer. Ito ay parang pagdaan sa backdoor, at labis na hindi nasisiyahan sina Suri at Gibyum. Mahina na nga ang negosyo ng salon, kung may isa pang assistant, natatakot sila na baka may matanggal sa trabaho sa bandang huli. Ngunit habang mas nag-aalala, mas madaling magkamali. Nang tinutulungan ni Suri si Jen, hindi niya sinasadyang natumba ang toolbox ng buhok ni Jen. Ang unang pagkakataong umamin si Gibyum ng pag-ibig ay malupit na tinanggihan. Ayaw ni Muoyo na makasama ang isang tao na hindi pa nagmamahal. Kinabukasan, nakilala niya ang isang customer na kapwa niya taga-distrito sa salon. Inanyayahan siya ng kanyang kapwa taga-distrito na kumain bago umalis. Akala niya ay isang formalidad lamang ito sa pagitan ng mga kapwa taga-distrito. Ngunit hindi inaasahang nakatanggap siya ng imbitasyon kinabukasan. Kinabahan siya. Sinabi ni Jen na dapat mas makipag-ugnayan siya sa mga customer. Sinabi rin ni Suri na mukhang okay naman ang kabilang partido. Sinabi ni Michelle na dapat siyang kumain ng isa upang malaman kung ano ang mangyayari. Upang matiyak na magiging maayos ang kanyang unang date, hindi lang binigyan siya ni Gwang Suo ng volumized curly hair, kundi nilagyan din siya ni Jen ng makeup. Nang makita siya pagkatapos mag-makeup, lahat ay humanga sa kanyang kagandahan. Sinabi ni Muoyo na magsaya siya ng kaunti at huwag magpakita ng malungkot na mukha buong araw. Sinabi ni Jen na ngumiti siya na parang suicide mission at nagpakita pa ng ngiti para sa kanya. Nang ihatid siya ni Gwang Suo sa lugar ng date, muli siyang kinabahan at nagkaroon ng ideya na ayaw nang pumunta. Sa ilalim ng paghihikayat ni Gwang Suo, sa wakas ay ginawa niya ang kanyang unang hakbang. Pagdating niya sa restaurant, nagpakita siya ng pagkalito. Nang aalis na sana siya, nakita siya ng kanyang kababayan. Sinabi pa nitong hindi niya siya nakilala. Akala niya ay date lang nila ng lalaki, ngunit hindi inaasahang isa pala itong reunion ng mga kababayan. Nahaharap sa napakainit na mga tanong ng lahat, hindi niya alam ang gagawin dahil sa kanyang social anxiety. Ang kanyang pagganap ay naging sanhi ng pagkabagot ng lahat at pagkatapos ay inilagay siya sa tabi. Samantala, ang kababayang nag-imbita sa kanya ay abala sa pag-aasikaso sa lahat. Wala siyang lakas ng loob na umalis, kaya mag-isa na lang siyang uminom para mawala ang lungkot. Sa kalagitnaan ng pagpunta niya sa banyo, sa pagkabigla ay binuksan niya ang takip ng inidoro. Nahulog ang telepono sa bulsa niya sa inidoro. Dali-dali niyang kinuha ang telepono at patuloy na pinunasan ng tissue. Ito ang bagong telepono na kakabili pa lang niya, umaasa na walang mangyayaring masama. Ngunit ang kinasusuklaman mo ang siyang binibigay sa iyo ng kapalaran. Matapos punasan ng malinis ang telepono, hindi na ito bumukas. Malungkot siyang lumabas ng banyo. Nakita niyang nagsisimula ng maghiwa-hiwalay ang mga tao. Tinanong siya ng kanyang kababayan kung kakanta ba siya. Malinaw na ayaw niyang pumunta, ngunit sinabi ng lalaki na kailangan niyang magbayad ng halos 400,000. Nang marinig niyang kailangan niyang magbayad, nangati ang buo niyang katawan. Kumain lang siya ng isang beses, ngunit kailangan pang magbayad ng mahigit 400,000 na membership fee. Nag-aatubili siyang kinuha ang pera. Ito ang lahat ng kanyang pag-aari. Pagkatapos magbayad, wala na siyang natitirang pera. Nang paalis na siya, binalak niyang humiram ng pera sa lalaki para sa pamasahe. Ngunit nag-aalangan siyang sabihin. Mag-isa siyang naglalakad sa kalye, malungkot at walang magawa. Ngunit masyadong mahaba ang daan pa uwi at sa huli ay naligaw pa siya. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa, nakita niya ang isang teleponong pampubliko sa harap niya. Tinawagan niya si Muuyol, sa paraang sasagutin ang tawag ng tatanggap, umaasa na ililigtas siya nito nang wala siyang pera. Sinabi niya sa kanya ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Habang naghihintay, nakita niya ang isang regular na customer ng salon. Generously siyang inalok ng customer ng isang bote ng inumin, isang inuming pampabuti sa bituka. Hindi pa nagtagal ang kanilang pag-uusap. Dumating na rin si Muuyol. Nalingat ang customer at inakalang nagde-date ang dalawa. Bahagya itong nagpaalam at umalis. Nagtataka si Muuyol kung paano niya natandaan ang kanyang numero ng telepono na napakahirap tandaan. Sa pagkakataong ito, nanahimik si Gibyum, iniisip ang mga nakaraang panahon na kasama niya si Muuyol. Nang akmang tatayo na siya para umalis, hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, "Sa tingin ko, gusto kita." Biglang nanlamig ang hangin. Nagkakatinginan ang dalawa, nag-aalangan kung ano ang sasabihin. Si Muuyol pa rin ang unang humingi ng paumanhin sa kanya at sinabing hindi siya nakikipag-date sa mga taong hindi pa nakakaranas ng pag-ibig. Kaya, ang unang pagtatapat ng pag-ibig ng isang taong may social anxiety ay nagtapos sa halo-halong damdamin. Kapag nahaharap sa katrabaho pagkatapos ng nabigong pagtatapat ng pag-ibig, mahihiya ka ba? Sa ngayon, pinagsisisihan pa rin niya ang kanyang biglaang pagtatapat kahapon. Paano niya haharapin ang mga darating na araw? Bago pa siya makabangon, dumating na siya sa harap ng salon. Gusto niyang magtago, ngunit saan naman siya magtatago sa isang maliit na salon? Sa sandaling pumasok siya sa salon, biglang tumunog ang telepono sa counter. Nalaman na ang security office ang tumawag, sinabing tumunog ang alarm ng salon.
Nagmadali siyang pumasok sa salon upang mag-imbestiga. Matapos malaman na walang tao sa salon, mabilis siyang bumalik upang sagutin ang security office. Bagamat bukas ang pinto, walang tao sa loob. Kailangan niyang kumpirmahin kung may nawawalang gamit. Pagkatapos ay ginulat siya ng babae. Matapos kumpirmahing walang insidente sa salon, nagmamadali siyang umalis. Sa puntong ito, dumating na ang lahat. Nautal niyang binati ang lahat at sinabing napakaganda ng panahon ngayon. Ngunit sobrang kapal ng ulap ngayon, hindi ba? Alam niyang nahihiya siya, kaya dali-dali siyang nagtago sa banyo. Sa pagkakataong ito, hulaan ng lahat ang resulta ng kanyang date. Dinikit niya rin ang kanyang tainga sa pinto para makinig. Nang pag-usapan ng lahat ang pagkapahiya, inakala niya na ang pinag-uusapan nila ay ang kanyang pagtatapat kahapon. Galit siyang tumakbo sa harap ng lahat. Pinayuhan siya ni Suri na huwag malungkot, marami pa namang mabuting lalaki. Sinabi niyang kakalimutan niya, ngunit hindi inaasahang tsismoso pala siya. Nang marinig niya ito, natigilan siya. Alam niyang mali ang pagkakaintindi ng babae sa ibig sabihin ng lahat, kaya gusto niyang pigilan itong magpatuloy sa pagsasalita. Ngunit patuloy pa rin ang babae sa pagsasalita ng walang tigil. Akala niya ay hindi magandang biro ang pagbibiro tungkol sa bagay na ito. Ikinagulat din niya ang lahat. Muntik na niyang masabi na umamin siya ng pag-ibig kay Muiol. Agad siyang pinuto ng lalaki dahil kung hahayaan niyang magpatuloy ang babae sa pagsasalita, malalaman ng lahat na umamin siya ng pag-ibig sa kanya. Patuloy siyang pinipikit dilat ng lalaki. Sa sandaling ito, saka lang niya napagtanto. Ngunit ang nabigong pagtatapat ng pag-ibig ay nagdulot pa rin sa kanya ng trauma sa psikolohikal. Sa tuwing makikita niya siya sa salon, sinasadya niya o hindi sinasadyang humanap ng dahilan para umalis. Sa sandaling ito, dumating ang isang customer na nagdulot ng problema kay Jen. Sinabi niya kay Jen na putulin ang kanyang mahabang buhok. Ngunit alam din ni Jen na gusto ng asawa ng customer ang mahabang buhok. Sinabi ng customer na hindi ito naugnay at dapat putulin ni Jen ito ng mas maikli hanggat maaari. Marahil ay nagtatampo siya sa kanyang asawa. Sinabi niyang putulin ito ng mas maikli hanggat maaari. Sinabi ni Jen na kung masyadong maikli ang gupit, baka hindi siya masanay kaagad. Ngunit sinabi niya na kanya ang buhok at gusto lang niyang putulin ito ng maikli. Ngunit pagkatapos ng gupit, mapait siyang umiti. Pagkaalis ng salon, nagmadali siyang pumunta sa banyo. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at alam niyang tapos na siya sa pagkakataong ito. Siguradong susunugin siya ng kanyang asawa at ang resulta ay tulad ng kanyang iniisip. Nang malapit nang magsara ang salon, galit na dumating ang asawa ng customer. Pagdating niya, agad siyang nagtanong kung sino si Jen. Tinanong ni Michelle kung ano ang problema ng lalaki. Nang makita niyang hindi kalmado ang asawa, mabilis siyang lumapit upang pakalmahin ang sitwasyon. Ngunit patuloy na hinahanap ng lalaki si Jen. Kinwestiyon niya si Jen kung sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na gupitin ang buhok ng kanyang asawa ng ganoon kaikli. Ipinaliwanag ni Jen na ang customer mismo ang humiling. Pagkasabi pa lang niya nito, nagbago na ang isip ng customer. Sinabi niyang si Jen ang nagdesisyon na putulin ito. Sa puntong ito, mahinahon ding humingi ng paumanhin si Michelle. Pagkatapos niyang maglabas ng galit ng mahigit isang oras, saka lang niya iniwan ang kanyang asawa. Ito ay isang inang walang pakialam na malinaw na bumibisita sa kanyang anak na nag-aaral. Ngunit pagpasok niya sa salon, naging casual siya. Tinanong siya ng empleyado kung anong serbisyo ang kailangan niya. Ngunit sinabi niyang hinahanap niya ang kanyang anak. Nalaman na siya pala ang ina ni Gibyum na nagmula sa liblib na probinsya upang bisitahin ang kanyang anak sa Seoul. Nang makita ang kanyang anak, dali-dali niyang hinila si Gibyum upang ipakita ang mga espesyalidad na dala niya. Kung hindi niya nakita, ayos lang. Sa sandaling binuksan niya, agad na umandar ang air alarm device. Nag-alalang tumakbo si Michelle upang pigilan ito dahil sa napakalakas na amoy ng espesyalidad at mayroon pang ibang customer sa loob ng salon. Dali-dali namang dinala ni Gibyum ang kanyang ina sa lounge. Pagkatapos ng mabilis na pag-aayos para sa kanyang ina, hinanap niya si Michelle at sinabing gusto siyang makita ng kanyang ina. Pagpasok pa lang ni Michelle sa lounge, naasiwa na siya sa amoy. Tiningnan ni Michelle ang mapa ng merienda na dala ng ina ni Gibyum at magalang na sinabi, "Dumating ka lang, bakit ang dami mong dalang ganito?" Ang ina ni Gibyum ay napakainit din, direktang ipinakilala ang pagkain sa kanya. Hindi lang iyon, hinawakan din niya ang pagkain at isinubo sa bibig niya. Nakikita ang kanyang mukhang nagdurusa, hindi niya alam kung ano ang lasa. Akala ng ina ni Gibyum ay nagustuhan niya, kaya binuksan niya ulit ang kahon ng inatsarang pipino. Sa pagkakataong ito, hindi lang otomatikong umandar ang alarm device, kundi kumalat din ang amoy sa buong lobby. Amoy ni Gibyum ang amoy at dali-dali siyang tumakbo sa lounge. Napansin ang tingin ni Michelle, agad niyang tinakpan ang kahon ng kimchi. Nang makitang siya lang ang pumasok, nagreklamo ang kanyang ina kung bakit hindi niya inanyayahan ang lahat na pumasok. Hindi ba pwedeng magpahinga muna ang salon? Ang mga salitang ito ay paninisi kay Michelle. Maaari lamang niyang ipaliwanag na napakaabala ng industriya ng buhok at makakahanap lamang ng oras ang lahat para kumain kapag libre sila. Pagkatapos ay humanap siya ng dahilan upang umalis sa lounge. Nagpatuloy ang mga nakakahiya na insidente. Naisip ng ina ni Gibyum na dahil nasa salon na siya, natural lang na magpagupit muna siya bago umalis at tignan din ang galing ng mga hairdresser sa lungsod. Agad siyang natigilan dahil sa probinsya, ang pagpapagupit ng buhok ay nagkakahalaga lamang ng mahigit 500,000, samantalang sa salon, ang pinakamura ay halos 4 milyon. Kung hindi niya pipigilan ang kanyang ina, hindi niya alam kung paano pa magrereklamo ang kanyang ina. Binalak niyang gamitin ang dahilan na kailangan niyang mag-set ng appointment para pigilan siya, ngunit marami namang oras ang kanyang ina. Kaya niyang maghintay ng matagal. Bukod pa rito, masyadong nakakahiya kung umuwi na lang kaagad. Ano man ang mangyari, kailangan niyang gumastos muna bago umalis. Habang nililinis ni Muuyol ang buhok ng ina ni Gibyum, agad nitong tinanong si Han ng kung ano-ano, kaya't hindi napigilan ni Gibyum na makinig sa tabi. Tinanong ng ina ni
ni Gi Byung kung nakapaglingkod na ba siya sa militar. Sinabi niyang hindi pa, ngunit pinagalitan siya. Nalungkot siya at nainis. Naghuhugas lang siya ng buhok, bakit siya nasasaktan? Kasabay nito, dumating din si Jen sa lounge ng mailibreng oras. Tahimik na pinag-usapan ng dalawa ang personalidad ni Gi Byung at ng kanyang ina. Paano nangyari na ang isang introvert na mahinhin magsalita ay may extrovert na ina na malakas magsalita? Masyadong malaki ang pagkakaiba. Habang naghahanda si Michelle na kumain, ang kakaibang amoy ay nagpaalala sa kanya na baka sira na ang pagkain. Samantala, matatapos na ang pagpapabalat ng buhok ng ina ni Gi Byung. Pagkatapos niyang banlawan ang buhok ng kanyang ina, handa na itong magbayad at umalis. Ngunit nang magbayad si Michelle, nahirapan siya kung magkano ang dapat singilin. Direkta niyang sinabi na singilin kung ano ang nararapat at huwag magbigay ng diskwento dahil sa pagiging kakilala. Kaya, eksaktong 1,000,000 ang singil. Habang paalis, patuloy siyang nagrereklamo sa anak tungkol sa lugar at sinabing hindi ito kasing ganda ng maliit na salon sa probinsya. Pagkaalis ng kanyang ina, bumalik siya sa lounge upang maglinis ng 8 plato na kinain ng lahat. Ngunit nang tingnan niya ang basurahan, nakita niyang itinapon ng lahat ang pagkain. Sa loob ng 25 taon, hindi niya pa natawag ang kanyang ina dahil lang siya ang kanyang stepmother. Bagamat hindi niya ito tunay na anak, tahimik siyang nagsakripisyo para sa kanya. Hindi niya inalintana ang malayong biyahe mula sa probinsya patungo sa lungsod. Naghihintay na matapos ang kanyang night shift para lang makita ang kanyang pamumuhay. Nang makita ang walang lamang refrigerator, sinisi niya ito sa hindi pag-aalaga sa sarili at pagkatapos ay maayos na inilagay ang pagkain na dala niya sa refrigerator. Naantig siya ngunit pinigilan ang kanyang emosyon at pagkatapos ay dali-dali siyang inakay sa banyo. Ngunit nang malapit na silang matulog, nahirapan siya dahil napakaliit ng lugar, kasya lang ang isang maliit na kama. Sinabi ng kanyang ina na matulog siya kasama niya, ngunit sinabi niyang maayos lang siyang matulog sa sahig. Sa huli, hindi pa rin niya matanggihan ang pagpupumilit ng kanyang ina. Siksikan silang dalawa sa maliit na kama sa silid. Sa kalagitnaan ng gabi, aalis na sana siya, ngunit niyakap siya ng kanyang ina na natutulog at nangangarap. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang init. Marahil ito ang walang hanggan at walang pag-iimbot na pagmamahal ng isang ina. Kinabukasan, habang hinahatid niya ang kanyang ina, binalak ng kanyang ina na punasan ang alikabok sa kanyang damit, ngunit reflexively siyang umiwas ng bahagya. Matapos punasan ng kanyang ina ang alikabok, sinabi nitong magmadali siyang pumasok sa trabaho para hindi mahuli. Habang papalayo ang sasakyan, halo-halo ang damdamin niya. Habang papunta sa trabaho, naantig din siya. Pagdating niya sa lounge ng salon para ayusin ang kanyang gamit, nakita niya ang isang sobre sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at nakita ang isang makapal na tumpok ng pera sa loob. Nalaman na palihim itong inilagay ng kanyang ina sa kanyang bulsa kaninang umaga. Sa sandaling ito, hindi na niya mapigilan ang sarili. Ang emosyonal na kaguluhan ay nagdulot din ng pananakit ng tiyan. Dali-dali siyang dinala ni Muyo sa ospital. Sa kotse, patuloy siyang umiiyak habang yakap ang kanyang ulo. Habang nakasalalay sa ihi, naisip niya ang nakaraang 25 taon kasama ang kanyang ina. Nang makita si Muoyol na papalapit sa kanya, mabilis niyang tinakpan ang sarili ng kumot dahil ayaw niyang makita ng iba ang kanyang kahinaan. Patuloy siyang inalo ni Muoyol, ngunit patuloy niyang sinisisi ang sarili. Pakiramdam niya ay nakakahiya ang pagbisita ng kanyang ina sa salon, nakakahiya ang pagdadala ng pagkain sa salon, at lalong kinamumuhian niya ang pananatili ng kanyang ina ng magdamag. Ngunit hindi lamang hindi siya kinamuhian ng kanyang ina, kundi nag-iwan pa ito ng pera para sa kanya bago umalis. Pinaamo siya, kung ang kanyang tunay na ina ang bumisita, may inis din siya. Ngunit dahil hindi niya ito tunay na ina, alam niyang napakabait nito sa kanya at gusto rin niyang maging mabuti. Maraming bata ang lumapit at yumakap sa kanilang mga ina, ngunit hindi niya iyon ginawa. Kinamumuhian niya ang kanyang pagkatao. Pagkatapos magsalita, inilabas niya ang kanyang kamay mula sa kumot. Akala niya ay kailangan niya ng pampalubag loob, kaya hinawakan niya ang kamay na nakalabas. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niya ng tissue. Nahihiya siyang dali-daling nagbigay ng tissue sa kanya. Pagbalik niya sa salon, sinabi niya sa lahat ang kanyang kalagayan. Hindi lamang siya nagkaroon ng pananakit ng tiyan dahil sa emosyonal na pagbabago, kundi nagkaroon din siya ng matagal na malnutrisyon. Pagkatapos ng ginamit niya ang perang ibinigay ng kanyang ina upang bayaran ang bayarin sa ospital. Pag-uwi niya, tiningnan niya ang pagkain na dinala ng kanyang ina at hindi na niya napigilan ang sarili. Sa unang pagkakataon, kusang loob siyang tumawag sa kanyang ina. Sinabing hindi niya talaga gusto ang kimchi ng pipino, ngunit pwede siyang magdala ng ibang kimchi. Tinanong siya ng kanyang ina kung okay ba ang kimchi ng labanos. Tinanong siya ng kanyang ama kung sino ang kanyang tinatawagan. Sinabi lang ng kanyang ina na gusto ng kanyang anak ng kimchi ng labanos at pagkatapos ay ngumiti ng masaya na matagal na niyang hindi nakikita. Pagkababa ng telepono, binago niya rin ang pangalan ng kanyang ina sa contacts sa nanay. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na gaan ng loob, na parang may nahulog na bagay. Kinabukasan, sa kanyang ikalawang araw ng trabaho, tinawag siya ni Suri at binigyan siya ng isang karton ng sariwang gatas na inihanda niya. Nagtaka siya kung bakit hindi ito ininom ni Suri. Ngunit nang malaman niyang nagpapapayat si Suri, sinuportahan din niya ito. At si Guangsuo naman, pagkapasok niya sa salon, binigyan siya ng isang bag na nagpakuri sa lahat na lumapit at tingnan. Nalaman na matapos malaman na malnourished siya, bumili siya ng bitamina at nutritional supplement para sa kanya. Nahaharap sa pag-aalala ng lahat, umiti siya ng masaya. Basta't hindi ka nahihiya, ang nahihiya ay ang iba. Sinabi niyang ito ay para sa taong ito, si Dahi, ang dating kasintahan ni Guangsuo. Nagkataon siyang napunta sa salon na ito. Ang pagdating ni Dahi ay agad na pumukaw sa kuryosidad ng lahat kung bumalik ba siya para makipagbalikan. Samantala, nagtatago si Guangsuo sa lounge. Tinawag siya ni Yen para magserbisyo sa nakatakdang customer. Ngunit
nagdahilan din siya na masama ang pakiramdam para tumanggi. Nang tanungin ni Yen, sinabi niya na masama ang buong katawan niya. Nakita ni Yen ang kakaibang kilos niya at kahit nagduda ay lumabas pa rin siya ng lounge. Malungkot siyang nag-iisip, nagtapak ba ako ng tae kaninang umaga? Ngunit ang pagtatago ng panandalian ay hindi pagtatago habang buhay. Dumating na ang regular na customer ni Guangsu. Sa pagkakataong ito, siguradong siya na mismo ang haharap. Naglakas loob si Guangsu na pumunta sa hair salon. Kahit narito na ang tao, ang presensya ni Namdahi ay nagpakita pa rin sa kanya ng kaunting pagkabagabag. Malinaw na nagtayo ng convenience store si Director Cho, ngunit tinanong pa rin ni Guangsu sa kanya kung paano ang negosyo sa real estate niya nitong mga nakaraang araw. Kinsha at ang lahat ay nagulat, ngunit sa huli ay nagkita pa rin sina Guangsu at Dahi. Dahil dito, lalo siyang kinabahan at nagulo ang kanyang pananalita. Sa huli, si Dahi pa rin ang unang nagsalita. Matapos ang ilang simpleng pagtatanong, bumalik siya sa kanyang pwesto upang ipagpatuloy ang pag-aayos ng buhok. Sa sandaling ito, sinabi ni Guangsu kay Gibyum na gamitin ang shampoo number 5 para sa customer dahil ito ang senyales para pahabain ang oras. Si Gibyum mismo ay hindi rin napigilan ang kanyang pagtataka at nagtanong tungkol sa relasyon ng dalawa. Sinabi ni Dahi na nag-date sila ni Guangsu ng ilang panahon. Pagkasabi nito, agad na nagulat ang lahat habang nagtago naman siya sa banyo ng isa pang oras. Pagkalabas niya at nakita niyang umalis na si Dahi, saka lang siya nakaramdam ng kapanatagan. Kinabukasan, natanggap ni Jen ang appointment ng customer at nang marinig ang pangalan nito, kakaiba siyang tumingin kay Guangsu. Nalaman na ang dati niyang nobya ay isa ring malaking customer. Nag-book siya ng 8 beses na serbisyo sa buhok sa salon. Kaya sa susunod, kailangan pa niyang bumalik ng hindi bababa sa 8 beses. Nang makita na papalapit na ang oras ng appointment, balak sanang tumakas ni Guangsu mula sa salon, ngunit huli na siya. Sa oras na ito, dumating din si Namdahi sa hair salon. Natural siyang bumati kay Guangsu at nagdala pa ng rice cake na gusto niyang kainin. Kinagabihan, malungkot siyang tumawag kay Jen para humingi ng alak at pagkatapos ay ikinuwento ang kanyang pagiging iniwan. Nakita ni Jen ang dating kaklase niya sa hairstyling at nakaramdam din siya ng malalim na awa. Kinabukasan, pagkatapos magpabuhok ni Namdahi, sinabi sa kanya ni Jen na halos pareho lang ang gawa ng buhok sa lahat ng salon at hindi na kailangang pumunta sa butterfly hair salon dahil magiging awkward ito para kay Guangsu. Mas mabuti nang magkaroon ng reaksyon kaysa wala. Nag-aalala rin siya kung walang reaksyon, ano ang gagawin niya. Lumalabas, simula nang mag-cruise ang landas nila ulit, talagang plano niyang bumalik at nang gabing iyon, siya mismo ang kumontak sa kanya. Kasabay nito, kinabukasan sa trabaho, tinawag din siya ni Jen na may matigas na tono ng panunukso kung nagkabalikan sila kagabi, bakit niya kinansela ang hair package. Nilinaw niyang nagkita nga sila kagabi, ngunit sa harap ng kahilingan na magkabalikan, tumanggi siya. Sinisi ni Yen si Guangsu dahil pinawalan niya ang kanyang pagkakataong kumita ng pera dahil si Namdahi ay bumili ng isang komprehensibong package. Bagamat walang tigil ang reklamo ni Jen sa labas, sa loob ay lihim siyang natutuwa na ang kanyang crush ngayon ay naging object ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Nalaman na 5 taon na ang nakalipas, si Soori ay isang estudyante pa lang. Sa unang klase pa lang, nakilala na niya si Song Kang-in. Tiningnan niya ang payat na lalaki sa kanyang harapan at bagamat malayo ito sa kanyang ideal na imahe, umibig pa rin si Soori sa unang tingin. Para mabawasan ang agwat sa timbang sa kanyang idol, sinimulan din ni Soori ang isang diet at nagpa siya na umamin ng kanyang nararamdaman kay Song Kang-in. Pagkatapos magtagumpay sa pagpapababa ng timbang, gaano man kaganda ang ideya, ganoon naman kalupit ang realidad. Kahit na si Suji ay nag-isip ng maraming paraan, ang resulta ay hindi pa rin ayon sa gusto niya. Ngayon, hindi inaasahang sa pagkain lamang ng isang simpleng pagkain, sina Junmo at ang kanyang kapatid na babae ay naging magkasintahan. Kahit na nagtitipon pa rin ang lahat pagkatapos, nang makita ang malabong kilos ni Junmo at ng kanyang kapatid na babae, nakaramdam din si Suji ng matinding kawalan. Ngunit ang saya ay panandalian lamang, ang walang hanggang kilos ni Suji ay naging sanhi rin ng lamat sa kanilang kapatiran. Sa araw na iyon, nang umuwi si Suji, biglang tinawag siya ng kanyang kapatid na babae. Lumabas na natuklasan ng kanyang kapatid na babae na isinulat ni Suji ang pangalan ni Junmo sa dami. Mula noon, naging maselan din ang relasyon ng dalawang magkapatid. Bagamat walang pagbabago sa labas, sa katotohanan ay hindi na sila kasing lapit ng dati. Si Suzy, gaya ng dati, ay gustong tikman ang jjajangmyeon ng kanyang kapatid na babae, ngunit tinanggihan siya nito ng walang pakundangan. Naramdaman ng kanyang kapatid na babae na si Suzy ay laging nagbabago-bago at mula pagkabata ay walang malinaw na layunin. Sa harap ng mga pangyayari ay laging nag-aatubili at kulang sa desisyon. Dahil dito, lumipat ang kanyang kapatid na babae sa bahay ng kanyang kaibigan. Ngunit pagka-uwi pa lang ni Suzy mula sa trabaho, nakita niya si Junmo na lasing na lasing. Lumabas na naghiwalay na sila. Hindi binigyan ng kanyang kapatid na babae si Junmo ng anumang dahilan at patuloy na nag-iisip si Junmo kung bakit dahil hindi niya alam kung paano ipaliwanag. Nang makita si Junmo na lihim niyang minamahal sa harapan niya, hindi rin alam ni Suzy kung paano siya aaliwin. Tinanong lang siya nito, kung naghiwalay na kami ng kapatid mo, hindi na ba kami pwedeng maging magkaibigan? Nagtanong si Junmo ng ganoon dahil kahit nawala na ang kanyang kasintahan,
Ayaw niyang mawala ang kanyang kaibigang si Suzy. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ulo nito na nagpaalala sa kanya ng nakaraan. Nangako siya na siya ang mananagot sa pag-aayos ng buhok nito. Ngunit ngayon, siya mismo ang sanhi ng sitwasyong ito. Kinamuhian niya ang kanyang sariling kahinaan at pagiging duwag. Kung naging matapang lang sana siya para umamin kay Junmo, marahil ay iba ang naging resulta. Pagbalik sa walang lamang bahay, tiningnan niya ang pamilyar na tanawin. Ngunit wala na ang init ng dati. Sabi nila, ang mag-asawa ay hindi dapat magdamdam ng magdamagan, lalo na ang magkapatid. Kinabukasan, si Suzy mismo ang tumawag sa kanyang kapatid na babae. Umaasang darating ito sa salon ng alas 8 dahil matagal na siyang hindi nakapag-ayos ng buhok nito. Humingi rin siya ng tulong sa iba na magkunwari para sa kanya upang malutas ang sama ng loob ng kanyang kapatid na babae. Pagdating ng kanyang kapatid na babae sa salon, sadyang malakas na tinanong ni Musan si Jibum, tapos na ba ang test spring? Naintindihan niya na hindi pa niya tapos. Nagtataka ang kapatid na babae, bakit may pangalan ang lahat ng manikin ninyo? Agad na ipinaliwanag ni Musan, dahil ang pag-aayos ng buhok ay isang serbisyo. Kaya kahit sa pagsasanay, kailangan mong ituring ang manikin bilang isang customer. Ang pangalan ng manikin ay regular ding binabago upang mapaglingkuran ang iba't ibang uri ng personalidad ng customer. Pagkatapos marinig iyon, tila nawala ang pagkalito ng nakababatang kapatid na babae. Ang damdamin ng dalawang magkapatid ay nagbago din sa sandaling ito. Tila bumalik ang pakiramdam ng pagiging malapit noon. Pagkaalis sa salon, ang dalawang magkapatid ay masayang naghapunan gaya ng dati. Kapag ang crush mo ay nagbibiro sa harap mo sa isang customer, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman mo. Ngunit si Gibyum ay napakalinaw na nagpakita ng damdaming iyon. Hindi lamang siya nakalimutan sa buong araw ng trabaho, masyado siyang nakatuon sa pakikinig sa pag-uusap ni Muuyol at nagkamali pa nga ng ilang beses habang naglilingkod sa mga customer at sa oras ng tanghalian. Mukhang may pinagdadaanan si Jen. Nagtanong si Jen ng ilang katanungan, ngunit sinabi niya na wala. Sa huli, hindi na siya nakapagpigil. Sinabi lang niya na may isang lalaki sa tabi ng kaibigan niya, ngunit hindi niya alam kung gusto ng lalaking iyon ang kaibigan niya. Tinanong ni Jen kung mayroon siyang konkretong halimbawa. Sinabi niya na minsan nagkasakit ang kaibigan niya at ang lalaki ay hindi lamang naglagay ng pagkain sa refrigerator ng kaibigan niya, kundi ibinigay din ang lahat ng gamot ng kanyang ina sa kanya. Umiti si Jen at sinabing gusto na ni Muuyol iyon, ngunit sinabi niya na umamin ang kaibigan niya sa lalaking iyon, ngunit tinanggihan. Tinanong ulit ni Jen kung umamin na siya, alam niyang nakagawa siya ng pagkakamali. Mabilis na sinabi ni Jen na tinatanong niya ang kaibigan niya. Marahil siya lang ang napakabobo para hindi malaman. Ang totoo, alam na ni Jen na ang sarili niya ang tinutukoy niya. Sa oras na ito, lahat ay pumunta sa lounge. Pagkatapos ikwento ni Jen ang nangyari, seryoso ring ipinahayag ni Suzy ang kanyang pananaw, na ang lalaki ay isang bastardo. Nagmamadaling umalis si Muuyol sa lounge, naghahanap ng dahilan. Nang hapon, nang makita niya ang kanyang kababayan na dumating sa salon, biglang nagkaroon ng ideya si Gibyum. Ito ay ang gamitin ang inggit para subukan kung gusto siya ng kabilang partido. Pagkatapos, sinimulan niya ang isang rehimeng pagpapakita ng matinding pagmamahal, ngunit matagumpay din niyang nakuha ang atensyon ni Muuyol. Nang maghugas siya ng kanyang buhok, nagkaroon din ng epekto ang inggit. Ngunit pagkatapos noon, ginulo ng kababayan niya ang plano niya. Sinabi niya sa kanya na sa susunod ay dumating ng maaga para dumalo sa pulong. Nagtanong si Muuyol at nalaman na pagtitipon pala iyon. Sa sandaling ito, bigla niyang naintindihan na niloloko lang pala siya. Ngunit sa kanyang puso, lihim siyang natutuwa. Pagkatapos ng trabaho sa gabi, dinala ni Yuen ang lahat sa bar. Sa pagtingin sa mga larawang iyon, si Muuyol ay hindi mapakali buong gabi. Sadyang naghanap siya ng dahilan para mag-text kay Gibyum. Ngunit pagkaraan ng ilang oras ay wala pa ring sagot. Wala ring sumasagot sa tawag niya. Humiga siya sa kama, inalala ang panahong kasama niya si Gibyum. Tila gusto na niya ang babaeng ito na medyo hangal. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho, sadyang tinanong pa niya kung bakit hindi niya sinagot ang tawag niya. Nagkunwari si Gibyum na maingay kaya hindi niya narinig upang palampasin ang usapan. Nang matapos ang trabaho, binigyan din ng tadhana ang dalawa ng pagkakataong harapin ang isang mahirap na sitwasyon. Mayroon lamang isang payong. Sadyang inilagay ni Muuyol ang kanyang kamay sa balikat ni Gibyum. Nang malapit na sila sa bahay, hindi na niya napigilan ang sarili at nagsalita muna. Tinanong niya si Gibyum kung gusto pa rin niya siya. Ngunit sinabi ni Gibyum na hindi na niya gusto si Muuyol ngayon. Buntong hininga si Muuyol at sinabing talo na siya sa larong ito dahil gusto na niya si Gibyum. Ngunit hindi na siya gusto ni Gibyum. Ngunit hindi na napigilan ni Gibyum ang sarili at sinabi na niloloko lang niya si Muuyol kanina. Ang totoo, gusto pa rin niya si Muuyol. Sinamantala ni Muuyol ang pagkakataon at tinanong si Gibyum kung gusto nitong makipag-date sa kanya. Bagamat umuulan pa rin ng malakas sa labas. Ngunit sa loob ng kanilang puso, ang dalawa ay parang isang maaliwalas na kalangitan. Kinabukasan, paggising niya, tila na naginip lang siya. Hindi niya masiguro kung totoo ba ang nangyari kagabi o panaginip lang. Nang maghahanda na siyang magpalit ng damit para sa trabaho, biglang ibinigay ni Muuyol ang payong niya. Ibinabalik niya ang payong na hiniram niya kahapon. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hinawakan niya ang kamay niya. Sa sandaling ito, doon lang niya nalaman na ang lahat ng ito ay totoo. Si Gibyum, na may social anxiety at hindi pa nagkakaroon ng kasintahan, ay buong tapang na nagbigay ng kanyang unang halik pagkatapos ng isang buwan ng pakikipag-date. Ngunit aling kasintahan ang makukontento lamang dito? Ang pag-iisip na ito ay para lamang sa elementarya.
elementarya. Nadama ni Gibyum na masyadong maikli ang kanilang oras na magkasama at hindi pa siya handa. Seryosong tinanong siya ni Muuyol kung kailan siya makakarating sa college level, ngunit humingi siya ng 3 buwan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nahihiya siyang tumakbo pa uwi. Iniiwan si Muuyol na may mukha ng paghihirap. Si Gibyum ay masigasig din sa pag-aaral. Pagpasok pa lang niya sa bahay ay kinuha na niya ang kanyang telepono at nagsimulang maghanap sa internet. Dahil sa mataas na antas ng college level na nilalaman, mangyaring ang mga manonood na magsaliksik ng personal para sa karagdagang impormasyon. Sinasabing ang mga magkasintahan ay masaya, lalo pat ang kanilang pag-ibig ay nagsimula sa salon. Mula nang pumasok si Muuyol sa salon, hindi niya inalis ang tingin kay Gibyum. Ngunit si Gibyum, na may social anxiety, ay nakaramdam ng pagkaasiwa. Pagkakataon naman na habang naghahapunan ang lahat ay hindi sinasadyang napag-usapan nila ang issue ng pag-aaral na kinagigiliwan ni Muuyol kung gaano katagal bago matulog pagkatapos ng date. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Gibyum ay agad na ikinagulat ng lahat. Siya ay hindi makapagsalita at agad na tumayo, ginamit ang dahilan na lasing si Gibyum upang iligtas ito. Sa daan pa uwi ay hindi siya tumigil sa pagsisi sa sarili. Umaasa lang siya na mas mabilis na umunlad ang kanilang relasyon. Hindi niya inaasahan na magbibigay ito ng ganoong kalaking pressure kay Gibyum. At sinabi niya na sa hinaharap basta tungkol sa akademikong usapin, maaari siyang direktang magtanong sa kanya at hindi na kailangan pang magtanong sa iba. Dahil ang pagmamahal ay usapin ng dalawang tao, hindi ito maiintindihan ng iba. Sabi nga, pero ng gabing iyon ay hindi niya inihatid si Gibyum pa uwi. Akala niya galit si Gibyum, kaya mabilis siyang nagpaliwanag na gusto niya talagang ihatid si Gibyum. Ngunit parang naubusan siya ng baterya ngayong araw. Pagkaalis ng bus, hindi mapakali si Gibyum, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at tinanong si Bidu tungkol sa mga ekspresyon ng galit ng mga lalaki. Kinabukasan, siya pa rin ang unang dumating sa salon gaya ng dati. Pagkakita kay Muuyol na dumating, agad niyang kinuha ang hairdryer at nagsimulang magpatuyo ng buhok. Dahil sa dalawang magkasunod na umaga, habang nagpapatuyo siya ng buhok, bigla siyang niyakap ni Muuyol. Ngunit ngayong araw, ang yakap na hinihintay niya ay hindi niya natanggap. Habang hinahanap niya si Muuyol sa lahat ng dako, lumabas siya mula sa dressing room. Naramdaman ni Gibyum ang distansya at matigas na saloobin ni Muuyol para mapakalma ang relasyon nila. Pinyahan niya si Muuyol na manood ng late night movie. Ngunit silang dalawa, na malinaw na magkasintahan, ay tila estranghero at hindi nagsasalita ng kahit anong salita. Sa daan pa uwi, tulala rin si Gibyum. Nahaharap sa pag-ibig na hirap niyang makuha. Gusto niyang malaman kung may nagawa siyang hindi sapat. Sa totoo lang, hindi siya malamig sa kanya, kundi alam niyang magkaiba sila ng personalidad. Kung magiging masyado siyang masigasig at proaktibo, natatakot siyang hindi si Gibyum makakaangkop at makakatanggap. At hindi naman sa hindi matanggap ni Gibyum ang sigasig ni Muuyol, natatakot lang siyang malunod dito. Ngunit nahaharap sa pagiging malamig ni Muuyol, hindi niya alam ang gagawin. Ngayon, sa wakas, naiintindihan na niya ang sinabi ni Muuyol. Ayaw niyang makipag-date sa isang taong hindi pa nagmamahal. Pagkatapos ay sinabi niya kay Gibyum na sa totoo lang, ang kanilang pagsasama ay batay sa pakiramdam at pagiging spontaneous at walang masyadong mga patakaran o kondisyon. At si Gibyum, pagkatapos ng paliwanag ni Muuyol, ay tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tiningnan si Muuyol, ang kanyang kaibig-ibig na kasintahan sa harapan niya. Hindi siya masigasig na tumugon sa kanya. Akala mo ba ganoon nagtatapos ang kwento? Hindi, dahil nagsisimula pa lang ang kwento ng pag-ibig nilang dalawa. Nagmamadaling umuwi si Michelle mula sa kanyang trabaho dahil ang kanyang 8 taong gulang na anak na babae ay nag-iisa sa bahay kasama ang kaibigan nitong si Namdahi. Ang dahilan kung bakit nagmamadali si Michelle ay dahil sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang ang mga bata ngayon ay mas maagang di kumakain ng ipinagbabawal na prutas at may kasabihan na ang lalaki at babae na 8 taong gulang ay hindi dapat magkalapit. Na siyang dahilan kung bakit naisip ni Michelle ang kanyang anak na babae sa bahay. Ngunit pagdating niya sa bahay, nakita niyang naglalaro ng chess ang dalawang bata. Napakasalimuot ng kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya ay labis siyang nag-alala, ngunit naniniwala rin siyang hindi nagsisinungaling ang mga estatistika. Nang tangkain niyang pasimple na silipin kung ano ang ginagawa ng dalawa, nahuli siya ng batang lalaki. Nahihiya siya at nasabi lang na naglalaro siya ng team mirror game. Gayunpaman, hindi pa rin siya mapakali sa dalawang bata sa bahay. Kaya dali-dali siyang nagpadala ng text message sa kanyang panganay na anak na babae, umaasang makakauwi ito para bantayan ang kanyang kapatid. Ngunit kailangan pang mag-aral ng kanyang anak na babae hanggang 8 ng gabi bago makauwi. Ang oras para sa hapon na appointment ay malapit na at nag-iisip si Michelle kung paano lutasin ang problemang ito. Pagkatapos ay bigla siyang nakaisip ng ideya, dalhin ang mga bata upang bumili ng merienda at manood ng pelikula. Sa sandaling ito, sa Suzy Hair Salon, balisa na naglalakad si Suri dahil isang oras na naghihintay ang customer. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik si Michelle, dali-daling nagpaliwanag at humingi ng tawad sa customer. Sa kabutihang palad, mapagbigay ang customer. Kinabukasan, upang ganap na maalis ang kanyang pag-aalala, nagpasya si Michelle na papuntahin ang kanyang nakababatang anak na babae sa isang extracurricular class. Ngunit ayaw na ayaw pumunta ng kanyang nakababatang anak na babae at sinisi pa ang kanyang ina kung bakit ito napakasama. Pagkatapos, inaliw siya ng kanyang panganay na anak na babae. Pakiramdam niya ay bata pa ang kanyang nakababatang kapatid. Ang pagdalo sa napakaraming extracurricular classes ay magdudulot lamang ng dagdag na pressure. Ngunit naisip ni Michelle ang kanyang nakaraan. Sa edad na 20, ipinanganak niya ang kanyang panganay na anak na babae. Ngunit sa edad na 23, nagdiborsyo na siya. Ang kanyang buhay ay nawasak sa isang iglap lamang. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng sama ng loob sa kanyang panganay na anak na babae na nagtanong kung siya ba ang dahilan ng pagkasira ng buhay ng kanyang ina. Hindi lang iyon, naramdaman din ng bata na
pagsisisi ang kanyang ina na isinilang siya at sinira niya ang buhay ng kanyang ina. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Michelle, nakatanggap siya ng tawag mula sa ama ng kanyang nakababatang anak na babae. Lumabas na tumawag ang bata sa kanyang ama na nagsasabing hindi pinapansin ng kanyang ina ang kanyang damdamin at pinipilit siyang pumasok sa mga extracurricular classes ng walang dahilan. Paniwalaan din niya na ang buong pamilya ay walang isip at ang pag-aaral ay hindi kailangang ipilit sa kanyang anak na babae. Ipinaliwanag ni Michelle na balit iyon, hindi niya pinipilit ang bata na mag-aral. Pagkatapos ay nagalit si Michelle kung sa tingin niya ay hindi siya magaling mag-alaga, palitan niya at hayaan siyang mag-alaga. Nagmamadali siyang nagpaliwanag na wala siyang masamang intensyon, pumunta lang siya para tingnan dahil tumawag ang kanyang anak na babae. Sa sandaling ito, dumating din ang ama ng panganay na anak na babae. Hindi ito reunion ng ex-husbands, ang ganitong eksena ay palaging nakakahiya. Matapos ang simpleng pagbati, umalis na ang ama ng nakababatang anak na babae. Ang ama ng panganay na anak na babae ay narito dahil gusto ng bata na maging independent at humingi ng tulong sa kanyang ama. Pagsasalin, umupa ng bahay para tumira ng mag-isa sa labas. Pagdating ni Michelle sa bahay, pinagalitan niya ang kanyang panganay na anak na babae. Ang pag-uusap ng mag-ina ay nagtapos din ng hindi maganda. Pagkatapos, ibinuhos niya ang kanyang galit sa kanyang bunsong anak na babae. Sa harap ng tensyonadong relasyon ng mag-ina, sa oras na ito ay nagpakita rin siya ng kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, tumawag pa rin siya sa kanyang bunsong anak na babae. Sinabihan siyang tandaan na pumunta sa klase ng ballet. Pagkatapos magpaalam sa kaklase na si Nam, ang bunsong anak na babae ay umiyak ng labis sa sasakyan dahil ayaw niya talagang magballet. Ngunit nang makita niya ang mga estudyante ng ballet, na-curious siya dahil lahat sila ay nakasuot ng magagandang damit. Pag-uwi, patuloy siyang nagtanghal para sa kanyang ina. Sa kabila ng paglutas sa problema ng bunsong anak, patuloy pa rin siyang binibigyan ng sakit ng ulo ng panganay na anak. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ano ang magagawa niya? Bagamat bata pa, isa pa rin itong buhay. Paano niya magagawang sumuko? Eksaktong pagdating ng panganay na anak sa bahay at nakita ang kanyang ina na natutulog sa kanyang silid, lumambot din ang kanyang puso kahit paano. Ang problema lang, pareho silang matigas ang ulo at nag-aatubili na maunang magsalita. Ang sitwasyong ito ay binali ng bunsong anak. Sinabi niya na matagal nang gising ang kanyang ina at nagpapanggap lang itong natutulog. Sa bunsong anak bilang katalista, nagpanggap din si Michelle na bagong gising. Sinabi rin ng panganay na anak na kailangan niyang i-reload ang kanyang meal card. Humiling ang dalagita ng 500,000 mula sa kanyang ina. Sa totoo lang, hindi pera ang inaalala niya, kundi ang relasyon ng mag-ina na humupa na. Sa kabilang banda, walang awang nakipaghiwalay si Muuyol kay Gibyum. Tinalikuran niya ito at hindi na lumingon pa. Sa harap ng ganoong irresponsableng tao, labis siyang nasaktan. Sa totoo lang, ayaw din naman niya itong saktan, ngunit wala siyang magawa dahil ang kanyang nakaraan ay isa ng mansa. Sa huli, umalis pa rin siya, iniiwan siyang mag-isa, nag-iisa at walang magawa. Ang dahilan ng kanyang pag-alis ay dahil sa forum ng hair salon. Hindi lang masasamang komento ang iniwan doon, kundi sinabuyan din ito ng pintura sa hindi maipaliwanag na paraan. Hindi maintindihan ng lahat kung bakit may nanggugulo. Ngunit alam niya na siya ang target. Sa pagkakataong ito, dumating na rin ang pulisya at gustong magsagawa ng interogasyon at investigasyon sa lahat ng empleyado. Ngunit sinabi niya na siya lamang ang imbestigahan. Nang dalhin siya ng pulisya sa waiting room para sa interogasyon, nalaman na rin ni Michelle ang sitwasyon mula sa kanyang ina. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat na pala, noong nag-aaral pa siya, miyembro siya ng team ng basketball ng paaralan. Upang mapataas ang kakayahan ng mga bagong manlalaro, karaniwan lang na parusahan ng mga senior ang mga junior sa pisikal. Ngunit hindi inaasahan na isang junior na bumalik mula sa ibang bansa ang hindi nakakaintindi at inakala na ito ay malisyosong parusa, kaya iniulat niya ang insidente sa nakatataas. Ang pahayagan ay hindi lamang nag-ingay tungkol dito dahil sa presyon. Kinagulat niya na bukod sa pagbuwag sa football team, pinilit din siyang lumipat ng paaralan at tuluyang tinanggal ang kanyang pangalan na nawalan ng pagkakataong makasali sa pambansang koponan ng football. Plinano niyang magbitiw, ngunit nang makita niyang walang intensyon ang lahat na pigilan siya, masakit din sa kanyang loob na umalis. Pag-uwi niya, inalo siya ng kanyang ina na huwag maging malungkot. Nagtanong siya sa kanyang ina, dapat ba akong umalis dito? Dahil hindi lamang niya pinahiya ang kanyang ina, kundi hindi na rin niya maharap ang mga tao sa paligid niya. Hindi ito ang katapusan ng mundo. Kung wala ng paraan, maaari kang pumunta sa salon ng iyong ina, sabi ng kanyang ina. Ngunit paano naman siya, na napakatigas ng ulo, pupunta sa salon ng kanyang ina? Ang mahalaga ay kung hindi siya pinilit. Ayaw rin niyang matawag na bully sa school. Pagkatapos, inaresto ng pulisya ang suspect. Ngunit hindi ito ang junior na binugbog niya noon, ngunit galit na galit ito sa kanya. Inakala niya na siya ang dahilan kung bakit na-disband ang football team, at mula noon ay tuluyang nawasak ang buhay niya. Hindi niya akalain na ang nagtulak sa kanya na saktan ang junior ay siya pala. Nang umalis siya sa istasyon ng pulisya, natagpuan niya ito, ngunit hindi lamang ito walang pagsisisi. Sinisi pa niya siya na masyadong mahina ang pagtrato sa junior. Kung hindi sana sila mapupunta sa ganitong sitwasyon ngayon. Sa huli, napigilan pa rin niya ang kanyang damdamin at hindi nakipag-away sa kalaban. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niya ang trabaho sa pagde-deliver. Kahit na medyo madali ang trabaho, hindi na siya ngumiti tulad ng dati. Sa kanyang walang laman na puso, hindi lamang niya iniwan ang kanyang minamahal, kundi tinalikuran din ang kanyang paboritong karera sa pag-aayos ng buhok, dalawang bagay na ayaw niyang bitawan dahil natatakot siyang pagsisihan niya ito habang buhay. Bagamat normal pa rin ang operasyon ng salon, may pakiramdam ang bawat isa na may kulang. Kinabukasan, sa trabaho, inihayag ni Michelle na may darating na bagong
bagong assistant. Si Suzy, na mahilig magsismis, ay nagtataka pa rin kung lalaki o babae ito. Sa sandaling ito, pumasok ang bagong assistant sa salon, ngunit ikinagulat ng lahat, ang bagong dating ay si Mozen. Ngunit paano madaling gumaling ang mga sugat? Ang dating tanawin ay wala na, at sa halip ay paulit-ulit na trabaho na parang assembly line. Tamang-tama sa pagtatapos ng trabaho, sina Gibyom at Muuyol ay parang dalawang estranghero. Sa sandaling ito, kinamumuhian niya ang kanyang sarili, bakit hindi siya maging mas malakas? Sa katahimikan ng gabi, naglilinis pa rin siya ng salaming nabasagan ng pintura. Nagpa siya rin siyang harapin ito ng buong tapang at magpadala ng mensaheng paghingi ng tawad sa kanyang junior. Dapat siyang humingi ng tawad ng direkta, ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob. Pagkatapos basahin ng kanyang junior ang mensahe, marahil ay natanggal na ang buhol sa kanyang puso. Si Gibyom sa sandaling ito ay tahimik na nakatayo sa malayo, pinagmamasdan ang kanyang anino na naglilinis pa rin ng salamin. Nagyoga si Suori at nakasalubong ang taong ayaw niyang makita sa buong buhay niya. Ang lalaking ito ay hindi lang nagdulot sa kanya ng pagkasuklam, kundi pati na rin ang takot. Nagmamadali siyang umalis dito, habang pinipindot ang elevator button ay hinahanap din ang kanyang kilay. Ngunit habang lalo siyang natataranta ay lalo siyang nagkakandaugaga. Nakita niyang malapit nang lumabas ang lahat ng tao sa gift, kaya dali-dali siyang tumakbo patungo sa hagdanan. Ngunit nang maisip niya ang lalaking iyon, nawalan siya ng kontrol sa takot at gumulong pababa ng hagdanan. Hindi niya inalintana ang sugat sa kanyang binti at tumakbo palabas ng isip. Ang multo ng kanyang pagkabata ay hindi niya malilimutan. Pagkatapos ng isang buwan sa ospital, sinundo rin ni Guangsu si Jen pauwi. Sa harap ng libreng manggagawa na kusang lumapit, napakadaling utusan ni Jen. Hindi lang inutusan si Guangsu na magtimpla ng tsaa at magbuhos ng tubig. Bukod doon, pinahanap niya pa ang kanyang throw pillow para unan sa kanyang mga paa. Tinanong niya kung ito ang unang beses na nakakita siya ng taong ganoon kaswal sa kanya. Paano haharapin ang isang babaeng ganoon ka narcissistic? Naramdaman ni Guangsu na nawawala na siya ng sasabihin. Sa sandaling ito, tila may naalala si Jen. Agad niyang tinakpan ang kanyang sarili ng panyo. Sa sandaling ito, inasar din ni Guangsu si Jen. Hindi niya inaasahan na para sa isang taong mahilig umakyat ng bundok at magmotor tulad ni Jen, ang pinakamapanganib na sport ay yoga. Marahil ay tinamaan niya ang kanyang masakit na punto, kaya nagmadaling pinaalis ni Jen si Guangsu. Sinabi niya na umalis na ito pagkatapos niyang matapos ang kanyang trabaho. Dahil sa pinsala ni Jen sa buto ng kanyang binti na nangangailangan ng pahinga, siya rin ang namamahala sa 3 pagkain araw-araw. Ngunit sa harap ng isang taong puno ng mga iniisip, hindi na masyadong nagtanong si Guangsu kay Jen. Ngunit sa puso ni Jen ay palaging may multo ng kanyang pagkabata. Pagkatapos ng isang linggong pahinga, nagsimula na rin ulit magtrabaho si Jen. Inakala niyang mawawala na lang ang aksidenteng ito, ngunit hindi inaasahang aksidente niyang nakita ang sapatos na balat ng customer. Muling bumalik ang nakakatakot na alaala na iyon. Agad siyang nataranta at nawala ng kontrol. Pagkatapos ay tumakbo sa pahingahan upang hanapin ang kanyang makeup bag. Kinuha niya ang pangkulay ng kilay at nagsimulang mag-makeup. Lumabas na ang dahilan kung bakit mahilig si Jen sa makapal na makeup ay dahil sa paniniwala niyang ito ay nagbibigay ng karagdagang pananggalang. Kasabay nito, pumasok din si Suori sa pahingahan upang tingnan siya. Ngunit ang kapalit ay ang panlalamig ni Jen. Sinimulan ni Jen na questionin si Suori kung bakit ito humingi ng tawad. Kapag humihingi ng tawad, alam ba talaga nito kung saan ito nagkamali? Pakiramdam ni Suori ay medyo naiiyak at nagtatampo. Pagkatapos makita si Guangsu na pumasok, napilitan si Jen na umalis sa pahingahan. Kinagabihan, nang ihatid ni Guangsu si Jen pauwi, sa wakas ay nabunyag din ang multo ng pagkabata ni Jen. Sa bawat pag-uwi ni Jen, tuwing nakikita niya ang sapatos na balat ng kanyang tiyuhin, labis siyang natatakot. Dahil ang kanyang tiyuhin ay isang taong mas masahol pa sa hayop. Marahil ang kalooban ng Diyos ay sadyang mahilig maglaro sa tao. Hindi inaasahang kinabukasan ay pumunta na naman siya sa hair salon at nakita si Jen. At si Jen, pagkatapos makita siya, ay agad na nagkakandaugaga. Pagkatapos ipasa ang trabaho sa kanyang assistant, tumakbo ulit siya sa pahingahan. Muli niyang binuksan ang locker at kinuha ang kanyang makeup bag. Ngunit pagkatapos ng ilang strokes ay huminto siya. Buong determinasyon na lumabas si Jen sa pahingahan. Kasabay ng pagtanggal ng makeup, kusa rin niyang ginupitan ang buhok ng lalaki. Sa sandaling hawakan ni Jen ang gunting, may pagnanais na lumitaw sa kanyang puso. Ngunit sa loob ng ilang segundo ay napigilan niya ito. Sa harap ni Jen na walang makeup, sinabi ng lalaki na mas gusto niya ang kanyang kasalukuyang purong hitsura kaysa sa kanyang dating malakas na hitsura. Sa harap ng walang preno at direktang salita, nagsimula na ring lumaban si Jen. Kahit mamatay siya, hindi siya ngingiti sa lalaki. Ang susunod na hakbang, dahil dito, naramdaman niya ang amoy ng kamatayan. Malalaking patak ng pawis, singlaki ng buto ng pakwan, ay hindi niya rin napigilang bumuhos. Mabuti na lang at hindi gumawa ng anumang labis na aksyon si Jen. Sa sandaling matapos gupitin ang buhok, dali-dali siyang tumakas mula roon. Kinabukasan, lahat ay sabik na naghihintay kay Jen. Pagdating ni Jen sa salon, sa sandaling alisin niya ang kanyang salamin, ang 4 na tao maliban kay Guangsu ay nagsimulang bumuntong hininga. Naguluhan si Jen, habang si Guangsu naman ay kalmadong lumapit sa kanila. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang tanggapin ang mga taya na ibinigay ng lahat. Lumabas na inakala ni Michelle na nalampasan na ni Jen ang multo kahapon, kaya inanyayahan niya ang lahat na tumaya na si Jen ay hindi magme-makeup papasok sa trabaho ngayon. Ngunit hindi inaasahang nakita pa rin si Jen na may makapal na makeup. Masayang-masaya ang babaeng ito na gumawa ng
bagong hairstyle. Ngunit paglabas niya ng pinto ay sinalubong siya ng malakas na ulan at bagyo. Ang bagong gawang hairstyle na ito ay nasayang lang ang pera. Ang pakiramdam ni Michelle ay parang panahon, nagsimulang mag-alala na walang customer. Ngunit sa ulan at bagyo, normal lang na walang customer. Nagmungkahi si Jen, kung walang customer, bakit hindi na lang gumawa ng pancake para kainin? Sa sandaling ito, may dumating na babaeng customer sa hair salon. Ang malungkot niyang mukha ay lalong nagpadilim sa kapaligiran. Kakaiba rin ang kanyang kahilingan, gusto niyang magpa-perm ng malalaking alon na parang si Snow White na kumakain ng lason na mansanas na may kulot na buhok. Dahil sanay na sa iba't ibang uri ng customer, hindi na gaanong nag-isip si Jen. Kasabay nito, nagsimula na ring maging abala ang lahat sa pahingahan. Naghahanda sila ng mga sangkap para sa pancake. Ngunit sa sandaling ito, nagpakita ng pagkasuklam si Suri at sinabing gusto niyang gawin ito ng mag-isa. Sa kabilang banda, ang assistant na si Teacher Wu ay nagtutuyo ng buhok ng customer. Pagkatapos makita ang mensahe na ipinadala ng customer, dali-dali niyang ibinaba ang hairdryer sa kanyang kamay at pumunta sa pahingahan. Ikinuwento niya sa lahat ang kakaibang pag-ugali ng customer dahil napakapangit na nilalaman ng mensahe na ipinadala ng customer at may kasama pang matinding kagustuhang wakasan ang sariling buhay. Nakita ni Guang Suo na matagal nang naghihintay ang customer, kaya dali-dali siyang lumapit upang paalalahanan si Jen. Habang ginagawa ang buhok, sinadya ring payuhan ni Jen ang customer. Pero kailangan pa ring magpaganda, di ba? Sa harap ng pag-aatubili ng customer, nagsimula na ring maghulaan sina Jen at assistant Wu. Gusto ba talaga ng customer na magpakamatay? Habang ginagawa ang buhok, tiningnan ni Jen ang nakaraang record ng customer. Lumabas na ang taong ito ay isang guro sa review center. Noong huli siyang pumunta kay Jen para magpagawa ng buhok, masaya pa niyang sinabi na ikakasal na siya at nakatakda ang kasal sa huling bahagi ng Taglagas. Ngunit sa pagtingin sa mukha ng customer ngayon, may problema ba sa pag-ibig kaya nagpapakamatay? Nagtipon-tipon ang lahat at hirap na hirap silang maghanap ng paraan upang pigilan ang customer sa pagpapakamatay. Nagbigay din si Guang Suo ng kanyang opinyon. Kung determinado ang customer na mamatay, ano pa ang magagawa nila? Dahil pribado pa rin ito sa customer. Ngunit kung nakita na nila ang mensahe na gustong wakasan ang sariling buhay, kung wala silang gagawin at sa paglaon ay makita nila ang balita ng pagkamatay ng customer sa internet, makakaramdam sila ng labis na pagsisisi. Kaya naman ang lahat ng nasa salon ay nag-iisip ng paraan upang hikayatin ang customer. Hindi lang iyon, pagkatapos gawin ang buhok, nag-alok din si Jen na tulungan ang customer na mag-makeup ng maganda. Ang lahat ng ginawa ng mga tao ay para makita ng customer ang ganda ng buhay. Ginawa ng lahat ang lahat ng kanilang makakaya. Habang palayo ng palayo ang customer, nagsimula na ring mag-alala ang lahat. Nang nililinis ni Assistant Wu ang kanyang workstation, nakita niya ang naiwang gamit ng customer. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas upang tawagan ang customer at ibalik ang gamit. Prang kanyang sinabi na aksidente niyang nakita ang mensahe at naranasan din niya ang katulad na pag-iisip. Ngunit nang isipin niya ang kanyang mga magulang at ang mga kaibigan na nagmamalasakit sa kanya sa paligid, sa huli ay isinuko niya ang ideyang wakasan ang sarili. Umalis na ang customer, hindi alam kung ano ang magiging huling desisyon. At di nagtagal, tinawag ni Jen ang lahat sa pahingahan at sinabi sa kanila na pinalitan na ng customer ang kanyang profile picture. Bagaman hindi alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng profile picture, malinaw itong nagsasabi ng isang bagay. Buhay pa ang taong ito. Biglang kinuha ng lalaking ito ang gunting at hindi malaman kung bakit ay sinaksak niya si Assistant Wu. Hindi man lang siya lumaban. Tila alam na niya ang mangyayari. Matapos magkatinginan sandali ang dalawa, binitawan ng lalaki ang kanyang kamay at tumakas mula roon. Sa sandaling hilahin ang gunting, hindi na rin nakayanan ni Assistant Wu at bumagsak. Dali-daling hinabol ni Muuyol ang salarin. Nang malapit na siyang maabutan, nadapa siya dahil sa isang lasing. Sa sandaling iyon, dumating din ang mga emergency medical personnel. Ngunit nanlaban si Assistant Wu sa pagpunta sa ospital, na parang natatakot na may matuklasan ang ibang tao. Nakaakit din ang hair salon ng maraming usyoso na nagkumpulan upang manood. Sa pilitang isinakay si Assistant Wu sa ambulansya. Kahit nanlaban siya, pinayuhan siya ng doktor na kumalma dahil talagang malubha ang kanyang sugat. Dumating ang pulisya sa salon para magtanong sa lahat. Ngunit walang sinuman ang may anumang impormasyon tungkol sa salarin. Sa sandaling ito, bumalik si Muuyol na hindi nahabol ang salarin at sinabing muntik na niya itong nahuli. Inalo siya ng pulisya at sinabing huwag sisihin ang kanyang sarili dahil responsibilidad ng pulisya ang paghuli sa salarin. Samantala, sa ospital, patuloy na nagpupumigla si Assistant Wu. Napilitan ang doktor na bigyan siya ng pampakalma. Sinimulan na rin ng doktor ang paggamot, ngunit pagtanggal nila ng kanyang damit, agad silang natigilan. Bagaman mahirap paniwalaan ang kanilang nakita, hindi na sila nag-isip pa at dali-dali silang nagsimulang magbigay ng first aid. Pagkatapos ng operasyon, naging blanko na siya. Nahirapan ang mga nurse dahil hindi nila alam kung paano ayusin ang pasilidad. Kung babae sa Z, dapat sa silid ng babae, di ba? Kinabukasan, nakuha na rin ng pulisya ang litrato ng salarin. Ngunit sa harap ng estranghero sa litrato, sinabi ng lahat na hindi nila kilala ang tao. Akala ni Michelle na isang pasyenteng may sakit sa pag-iisip ang aksidenteng sumalakay. Ngunit sinabi ng pulisya, kay Michelle na ito ay isang planadong krimen. Dahil sa CCTV footage ng ilang araw, ang salarin ay naglalayag sa lugar na ito. Pakiramdam ni Suri ay si Assistant Wu ay tinamaan sa halip na ibang tao. Sumang-ayon din si
Michelle sa hula na ito dahil masyadong malabo ang presensya ni Assistant Wu. Si Muuyol ang naging scapegoat dahil pakiramdam ni Suri at Michelle dahil sa dating insidente ng bullying sa paaralan, posibleng ang salarin ay dumating upang maghiganti kay Muuyol. Sa sandaling ito, nanginginig din si Jen habang nakatingin sa screen. Ang biglaang pagdating ni Guangzhou ay nagulat din sa kanya dahil inakala rin ni Jen na siya ang target ng salarin. Malamang na sinagip siya ni Assistant Wu. Sa tanghalian, napansin ni Jen na naiwan ni Assistant Wu ang kanyang telepono. Nagpa siya sina Michelle at Suri na bisitahin si Assistant Wu sa ospital pagkatapos ng trabaho at ibalik ang telepono. Ngunit nang dumating sila sa silid, nakita ni Michelle na sarado ang mga kortina. Pakiramdam niya ay hindi ito maganda para sa sirkulasyon ng hangin, kaya agad niyang binuksan ang mga kortina. Nagsimula na ring magsismisan ang ibang mga pasyente. Naging curious si Suri at aksidenteng nakita ang bed tag ni Assistant Wu. Ngunit ang nakakapagtaka ay nakasulat na babae ang kasarian. Ang dalawa sa sasakyan ay hindi pa rin makapaniwala, nahihirapang tanggapin ang kanilang nakita at narinig. Lumabas na kanina ay nagulat si Michelle nang matuklasan na si Assistant Wu na matagal na niyang katrabaho ay babae. Dahil dito, hindi agad ito matanggap ni Michelle. Kahit na matagal na siyang nakaupo sa sasakyan, hindi pa rin siya kumakalma. Samantala, si Assistant Wu, na parang hinubaran sa ospital, ay labis ding komplikado ang nararamdaman. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi hilahin ang kortina. Bumalik sina Michelle at Suri sa hair salon na hindi pa rin nakakabangon sa gulat. Kahit sina Gibyum at Muuyol ay lumitaw, wala silang kaalam-alam. Gayunpaman, walang lihim na hindi nabubunyag. Sa katunayan, matagal nang alam ni Guangzhou na babae si Assistant Wu. Marahil maliban kay Guangzhou, lahat ay nililihiman. Nagtataka si Michelle kung paano nalaman ni Guangzhou. Sa katunayan, sa pamamagitan ng pagmamasid sa postura at balangkas, pati na rin ang kurba ng katawan, matagal nang alam ni Guangzhou na babae si Assistant Wu. Akala ni Michelle, dahil magkakakolehiyo sila, dapat ay sinabi na niya sa lahat. Ngunit may kinalaman ito sa privacy at hindi rin siya komportabling magsabi pa ng marami. Pagkatapos ng isang linggong pagpapagaling sa ospital, gumaling na rin si Assistant Wu. Bago lumabas ng ospital, nagbihis pa rin si Assistant Wu ng panlalaking damit gaya ng dati. Umalis siyang mag-isa sa ospital, nakaupo sa bus na hindi alam kung saan pupunta. Sa pagtingin sa walang laman na bahay, alam niyang kailangang magpatuloy ang buhay. Maaga pa, nagbihis pa rin siya at lumakad sa pamilyar na kalye at sa huli ay dumating sa hair salon. Sa harap ng paglitaw ni Assistant Wu, nagulat ang lahat. Tinanong ni Michelle si Jen ng ilang tanong. Sinabi ni Assistant Wu na syempre ay wala siyang pakialam. Ang pagkakabunyag na siya ay babae ay hindi nakakaapekto sa kanyang kalooban sa trabaho. Patuloy siyang gumawa ng maayos sa kanyang trabaho gaya ng dati. Tinutulungan pa rin niya si Gibyum na kumuha ng mga bagay na hindi abot dahil sa kanyang taas. Sa sandaling malapit na ang oras ng pagtatapos ng trabaho, nakatanggap ng tawag si Michelle. Sinabi ng pulisya na sumuko na ang salarin. Sa katunayan, inaasahan na rin ito ni Assistant Wu dahil ang salarin ay kanyang kapatid. Pumunta siya sa istasyon ng pulis, naghintay sa kanyang pamilya at kusa niyang binati ang kanyang ina, ngunit hindi niya natanggap ang magandang tingin ng pamilya. Para silang mga estranghero, hindi nag-uusap ng kahit isang salita, tahimik lang silang umalis. Sa harap ng masamang pamilya, hindi siya naging pesimistiko dahil mayroon na siyang lugar kung saan maaari siyang maging sarili niya at iyon ay ang Flying Butterflies Hair Salon. Ang masayang mag-asawa na sina Muuyol at Gibyum ay magkadikit, pinapanood ang mga larawan ng sanggol, puno rin ng pag-asa para sa hinaharap. Ngunit hindi inaasahang sa sandaling pumasok si Muuyol sa banyo. Dahil sa kuryosidad, nakita ni Gibyum ang litrato ng dating kasintahan ni Muuyol. Nang makita niya siyang dumating, hindi na siya nagtanong pa, ibinalik lang niya ang telepono. Bagaman dating kasintahan lang, para sa isang bagong umiibig na tulad niya, ang sumunod na ilang araw ay puno ng hinanakit. Tila napansin ni Muuyol na may problema siya, kaya tinanong niya kung may gusto siyang itanong sa kanya. Sa sandaling ito, matindi ang laban sa loob niya. Hindi niya alam kung itatanong niya ba ang tungkol sa litrato. Sa huli, wala pa rin siyang sapat na lakas ng loob. Nagtanong lang siya ng kaswal, mahal mo ba ako? Sinabi ni Muuyol na mahal niya siya. Sa sandaling yakapin niya siya, nakita sila ni Guangzhou na kasama si Jen na bumili ng cake. Agad siyang nakaramdam ng hindi maganda dahil noong nasugatan si Jen. Isang biro lang niya ang inakala ni Guangzhou na totoo. Akala niya ay gusto rin ni Jen si Muuyol, kaya para maiwasan na makita ni Jen ang tagpong ito, dali-dali siyang bumaba ng sasakyan at pinigilan si Jen. Dahil sa kaba ni Guangzhou, hindi sinasadyang naapektuhan din ang kalooban ni Jen. Akala niya ay aamin na siya sa kanya, ngunit ang nakakagulat ay tinanong lang ng bobong lalaking ito kung masarap ba ang cake. Nang mawala na sina Muuyol at Gibyum, saka lang kumalma si Guangzhou. Mukhang isa rin siyang emosyonal na lalaki. Paano naman magkakagusto si Jen kay Muuyol? Ang sunod-sunod niyang mga aksyon ay nagdulot din ng pagkalito kay Jen. Kasabay nito, mayroong roon ding naramdamang pag-alog sa panig ni Michelle. Dahil lang sa nakita ang larawan ng dating asawa na may hawak na kamay ng ibang tao, pag-uwi niya ay dali-dali siyang nagtanong sa kanyang anak kung mayroon na bang bagong kasintahan ang tatay nito. Ipinakita pa niya ang larawan sa kanyang anak. Ngunit bakit naman titingnan ng ina ang larawan ng ama? Sa harap ng pagdududa ng kanyang anak, nawala ng imik si Michelle. Tutal, naghiwalay na sila ng kanyang
kanyang dating asawa. Kalayaan ng tao kung ano ang gusto niyang gawin. Nagmamadali siyang umalis sa silid ng kanyang anak at bumalik sa kanyang sariling silid. Patuloy na iniisip ni Michelle ang tungkol sa larawan. Kung magpo-post, dapat may mukha, di ba? Bakit kamay lang ang ipinost? Nakaka-curious talaga. At sa panig naman ni Suri, nagkaroon din ng emosyonal na pagbabago. Sa pagkakita sa kanyang kapatid na babae na nagbabago ng iba't ibang uri ng ehersisyo, sa pagbaba ng timbang, may bago na naman kaya siyang kasintahan. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang sarili na hindi pa nagkaroon ng kasintahan, ang gabing ito para sa lahat ng nasa Flying Butterflies Hair Salon ay tiyak na hindi makakatulong. Pagdating ng sumunod na araw sa trabaho, palihim na lumapit si Muyo sa likod ni Gibyum upang sorpresahin siya. Ngunit ang hindi inaasahan ay iniwan niya si Gibyum at sumama sa ibang babae. Sa panaginip niya kagabi, isang babae ang dumating sa hair salon para magpagupit ng buhok, ngunit tinakpan ng hairdresser ang kanyang bibig. Ang kilos na ito ni Jen ay nagpagulo sa lahat, hindi maintindihan. Lumabas na kanina, nang makipaglandian si Muyol kay Gibyum, may babaeng customer na dumating sa hair salon. Nang makita niya ang dumating, natakot siya at nagkakanda-ugaga. Hindi inaasahang pumunta siya rito. Mula nang pumasok siya sa hair salon, nagsimulang maging hindi natural ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, nakita ni Jen ang lahat ng ito. Matapos tanungin siya ng sitwasyon, nalaman niyang ito ay utang na nagawa niya sa nightclub noon. Para hindi masaktan si Gibyum, nagpa siya si Jen na tulungan siya. Nakipag-agawan siya ng customer kay Guangsu, ngunit hindi ito pumayag. Nang makitang hindi niya makukuha ang customer, kinuha ni Jen ang hair dryer at umikot-ikot. Sa sandaling gustong kausapin ng babae si Muyol, sinikap din ni Jen na tulungan siyang itago ito. Sa sandaling ito, palihim siyang nagtatago sa sulok, nakatingin sa kanya habang nilalabhan ang buhok, hindi alam ang gagawin. Ngunit naglabas ng kakaibang paraan si Jen. Sinabing ito ay espesyal na serbisyo, ngunit idinikit ang bibig ng babae. Sa wakas, naging mapayapa ang sumunod na panahon. Pagkatapos magbayad at umalis ng babae, sinadya pa niyang hanapin ang bakas ni Muyol, ngunit matagal na itong nagtago. Kung wala si Jen, matagal na siyang patay. Akala nila ay tapos na ang problemang ito, ngunit sino ang mag-aakala na si Gibyum, na naghahanda ng lumabas para magtrabaho, ay lumingon. Sinabi niyang may naghahanap sa kanya sa labas. Nakita niyang hindi niya maiiwasan, kaya lumabas na lang siya at tinanong kung bakit siya dumating doon. Sinabi niya na namimiss niya siya. Mula nang marinig ang pag-uusap ng dalawa, ang ekspresyon ni Gibyum ay parang isang manikin. Sinabi ni Jen na ipaliwanag niya ng malinaw kay Gibyum, ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin ng maayos. Pagkatapos ng trabaho, mag-isa si Gibyum na sumakay sa bus. Walang tigil ang pagtulo ng kanyang luha. Kinabukasan, para mapatahan siya, pumunta siya sa kanyang bagong inupahang bahay. Tinulungan niya itong buuin ang bagong biniling mesa at tinanong kung bakit siya ganoon kahapon dahil hindi niya talaga maisip kung ano ang kanyang nagawang mali. Sa harap ng tanong niya, sa totoo lang ay hindi rin alam ni Gibyum kung bakit siya umiiyak, ngunit hindi niya makontrol ang kaguluhan sa kanyang kalooban. Sinabi ni Jen ang totoo na, nakita na niya ang litrato niyo ng ex-girlfriend mo. Kaya pala matapos niyang makita ang litrato, palagi siyang nakakaramdam ng hindi mapakali. Ngunit sinabi rin niya sa kanya na ang lahat ng iyon ay nakaraan na. Dapat ay pahalagahan nila ang taong nasa harap nila ngayon. Kinabukasan, habang nakaupo sa bench, pinag-usapan nila ang kanilang kinabukasan. Kahit hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa huli, sa sandaling ito, totoo ang kanyang puso. Pagkatapos ng trabaho, dinala niya siya sa isang lugar. Bagaman laging gusto niyang pumunta roon, wala siyang lakas ng loob. Lumabas na ang taong nasa harapan niya pala ang tunay niyang ina. Umalis siya noong isang taong gulang pa lamang siya. Wala ring masyadong salita sa pagitan nila. Bumili lang siya ng ilang bagay at umalis silang magkasama. Tingnan kung saan sa bag. Tinanong niya kung siya ba ang kanyang ina. Sa totoo lang, alam niya kung nasaan ang kanyang tunay na ina, ngunit hindi niya kailanman binisita. Hindi sa ayaw niya, kundi hindi niya alam kung paano haharapin. Hindi siya nagtampo sa pag-iwan sa kanya ng kanyang ina, dahil bawat isa ay may kanya-kanyang pasakit. Ilang oras lang ang nakalipas, buong pagkadismaya na inaya ni Guangsu o si Jen na uminom. Walang tigil niyang kinukumbinsi itong iwanan si Muyol. Sa pagtingin sa walang muwang na lalaki sa harap niya, nagpa siya rin siyang asarin ito ng kaunti. Tinanong ni Jen kung bakit niya kailangang sumuko. Akala ni Guangsu ay hindi maganda ang office romance, at nakita pa niya si Muyol na kasama ang ibang babae. Tinanong ni Jen kung sino ang babaeng iyon. Nagpanggap siyang baliw at sinabing hindi niya alam. Sinabi ni Jen na baka ina ito ni Muyol, ngunit tumanggi siya. Nakita ni Jen na sapat na ang kanyang pang-aasar, kaya tinanong niya kung paano niya nalaman na gusto niya si Muyol. Lumabas na noong nasugatan si Jen. Aksidente niyang nasabi na gusto niya si Muyol at inakala niya na ang pagkagusto ay pagmamahal. Sa pagkakita sa malaking tanga sa harap niya, nawala na ng imik si Jen. Habang nakaupo sa sasakyan, naalala ni Jen mula nang makilala niya si Guangsu, sinadya o hindi sinasadya niyang ipahiwatig ito ng maraming beses, ngunit hindi nakuha ng bobong ito. Lumabas na nagkakilala sila sa Hair Academy. Mula sa unang pagkikita pa lang, gusto na ni Jen si Guangsu. Para makagawa ng magandang impresyon, sinadya pa niyang hindi mag-makeup. Tinanong niya kung paano niya nakita ang kanyang sarili na walang eyeliner, ngunit ang dalawang salita niyang P o kailang P ay agad na nagpababa kay Jen mula sa alapaap. Sa harap ng seryosong kabataang ito, malungkot na umalis si Jen. Habang nakaupo sa sasakyan, inisip niya kung may nagawa ba siyang mali. Kung hindi, hindi sana niya sasabihin na mas masahol pa siya sa kahit sino. Sa isang iglap, nakarating na sila sa bahay, ngunit ayaw pa rin niyang bumaba ng sasakyan. Tinanong niya kung bakit hindi siya bumababa. Matapos mag-isip ng matagal, nagpa siya pa rin siyang umamin at prangkahang sinabi sa bobong ito na makipag-date sa kanya. Simple lang
lang siyang sumang-ayon na nagdulot ng kaunting pagkabigo sa kanya at sa driver. Hindi pa sila nakakita ng ganoong lalaki na walang alam. Pagkababa niya ay inanyayahan niya itong umakyat sa bahay para kumain ng instant noodles. Ngunit sinabi nitong hindi niya gusto ang instant noodles. Patuloy na sinabi ni Duyen na maaaring kumain ng iba. Walang pag-aalinlangan nitong sinabi na mahirap tunawin ang pagkain sa gabi. Sa huli, hindi ba talaga siya nakakaintindi o bobo lang? Nahaharap sa paghamak na tingin ang driver. Naramdaman niyang labis siyang naapi at walang magawa. Makakabayad lang siya at bumaba. Sa sandaling ito, puspos ng saya ang kanyang puso habang siya ay may inosenteng mukha. Kaya, sinasabi na hindi natin mababago ang nakaraan at ang tanging mahawakan natin ay ang kasalukuyan. Kinabukasan, sa pilitang itinulak ni Suzy si Duyen at sinabing sinasaktan siya ni Duyen. Nakita ng lahat na hindi maganda ang sitwasyon. Terjesang-jesang nahinila si Suzy na galit sa silid pahingahan, samantalang lumapit din si Guangsu para tulungan si Duyen makabangon. Kanina, nagkamali si Duyen ng pagbuhos ng sarsa sa sweet and sour pork ni Guangsu. Inakala ng lahat na mag-aaway ng malaki ang dalawa, ngunit hindi inaasahang hindi nagalit si Guangsu. Ang dalawang ito ay karaniwang parang aso't pusa. Bakit ngayon biglang nagbago ang ugali? Ang totoo, hindi alam ng lahat na kagabi, tinawag ni Jen si Guangsu sa bahay para kumain ng instant noodles. Mabilis ding umunlad ang kanilang damdamin, ngunit hindi nila ito ipinapakita sa labas. Tinanong ni Suzy kung nagde-date ang dalawa. Nang marinig ang walang kwentang tanong, mabilis na binago ni Michelle ang paksa dahil malapit nang ma-promote si Suzy bilang stylist. Tinatanong ni Michelle na dapat niyang pangalagaan ang kanyang imahe, ngunit tila walang pakialam si Suzy. Sa tingin niya, hindi nakakaapekto sa paggupit ng buhok ang pagiging mataba. Sa totoo lang, si Suzy at ang kanyang kapatid ay mataba na simula pa pagkabata. Inanyayahan pa nga sila ng guro sa SI na magsanay ng wrestling para baguhin ang kanilang imahe sa mata ng lahat. Patuloy na nagpapayat ang magkapatid. Halos lahat ng paraan na maiisip nila ay nagamit na. Bagaman may kaunting epekto noong una, sa huli ay muli silang lumagpas sa 6 na kilong timbang. At ang tanghalian ngayon ay naging punto ng pagsabog ni Suzy. Sa pagtingin sa huling natirang pritong tinapay, sinabi ni Suzy na hindi ito maaaring sayangin. Sinabi ni Duyen na si Suzy ay tunay na marunong magprotekta sa kalikasan. Ang isang simpleng pahayag ay lubos na nakasakit sa kanya at ang kanyang galit ay sumiklab sa sandaling ito. Pagkatapos, tumayo siya at itinulak si Jimin. Naramdaman ni Jimin na si Suzy ay walang katuwiran, ngunit si Suzy ay nagmukhang nasaktan na parang bata. Hindi rin alam ni Jibum kung paano siya sasabihin. Pagkatapos, hinanap ni Michelle si Suzy at sinabing marahil ay hindi na sila makakapagtrabaho ng magkasama. Sa madaling salita ay pinaalis siya. Ngunit si Suzy ay ayaw sumuko. Walang nagawa si Michelle kundi hanapin si Duyen. Dahil magkakatrabaho sila, sinabi niya na hayaan na lang niya ang nangyari. Kung hindi, baka magsampa ng kaso si Suzy sa kagawaran ng paggawa na magiging mahirap. Kaya't lutasin ito sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin. Sinabi ni Suzy na hihingi siya ng tawad, ngunit may isang kondisyon. Kailangan muna siyang humingi ng tawad para sa kanyang marahas na pananalita. Sa pagkakataong ito, talagang nagkasakitan ang dalawa. Nahirapan si Michelle, ngunit dahil sa Michelle Hair Salon, kailangan niyang magpakumbaba. Bagaman sinabing nagpaumanhin sila sa isa't isa, hindi pa rin bumaba ang matinding tensyon sa pagitan nila. Nakita ng lahat na nakatayo lang sila roon at hindi alam kung ano ang gagawin. Sa huli, si Jane pa rin ang nagsimulang magsalita. Nagpaumanhin din si Suzy ng basta-basta. Nagmamadaling na magitan si Michelle, sinabing hayaan na lang ang insidente. Ngunit inakala ni Jane na hindi malinaw na sinabi ni Suzy kung para saan siya humihingi ng tawad. Agad na tumayo si Mozart at sinabing gabi na. Sinabi niya sa lahat na umuwi na. Nakahanap ng ganoong paraan para makalabas, ang alon ng kaguluhan na ito ay natapos na. Inimbitahan ni Guangsuo si Jen na kumain at inanyayahan din siya sa kanyang bahay para magkwentuhan tungkol sa buhay. Dahil lang pinalaki niya ang kanyang kama, masayang pumayag si Jen. Ngunit pagkatapos ng lahat, hindi siya makatulog dahil sanay siyang matulog mag-isa, kaya hindi niya matiis ang paghinga ni Jen. Pagkatapos, ginising niya ito at sinabing umuwi na. Nahaharap sa kakaibang kahilingan, labis na nalungkot si Jen nang umalis siya sa kanyang bahay. Sa mga sumunod na araw, tuwing may pagtitipon sa hair salon, gumawa si Jen ng dahilan na abala siya para tumanggi dahil ayaw niyang makita si Guangsuo. Tinanong ni Mozin si Guangsuo kung nag-away sila ni Jen. Pakiramdam niya ay wala siyang ginawang mali dahil hindi niya talaga maintindihan ang mga babae. Hindi lang iyon, buong tapang pa siyang nagpunta para hanapin si Duyen. Sinabing gusto niya itong yayain sa isang weekend date. Ngunit nang tanungin siya kung may nagawa siyang mali, sinabi niyang wala. Pinatalsik niya ang isang tao sa kanyang bahay sa hating gabi, ngunit hindi pa rin naintindihan ni Guangsuo kung saan siya nagkamali. Wala nang masabi si Jen at hindi na alam kung ano pa ang sasabihin. Pagkatapos ng trabaho, dali-dali siyang umalis. Habang siya naman ay nakatingin lang kay Jen na lumalayo. Sa weekend, nilinis niya ang banyo. Gusto niyang gamitin ang paraang ito para makalimutan ang kanyang mga problema. Ngunit sa gabi, kapag nag-iisa siyang nakahiga sa kama, naramdaman niyang napakalungkot niya. Hindi sinasadyang nakita niya ang hair clip ni Duyen na nahulog sa ilalim ng unan. Binalak niyang gamitin ang pagkakataong ito upang ibalik ang gamit at ayusin ang kanilang relasyon. Nakita niya si Duyen na lasing. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam na galit si Duyen dahil sa kanya. Tinanong niya si Duyen kung bakit siya galit. Sinabi ni Duyen na isipin niya mag-isa, ngunit hindi niya talaga maisip, kaya siya pumunta dito sa hating gabi. Sa sandaling ito, sumabog din si Duyen. Akala niya ay ininsulto siya ni Guangsuo. Tinatrato siyang parang isang bayarang babae na pupunta kapag tinawag at aalis kapag pinapaalis. Naramdaman niya na hindi lang siya masyadong gusto ni Guangsuo, kung hindi ay hindi niya sasabihin sa kanya na umalis sa hating gabi. Ang pag-aaway ng dalawa ay nakaapekto rin sa kapit
kapitbahay. Humingi ng paumanhin si Duyen sa kapitbahay. Pagkatapos ay pinaalis niya si Guangsu. Kinabukasan, nagkita sila sa trabaho na parang estranghero. Ngunit paano mo masasabing putol na ang isang relasyon? Pagsapit ng gabi, mag-isa si Guangsu sa bahay. Nang hindi inaasahan ay kusa siyang nilapitan ni Duyen. Nagkwento siya kay Guangsu tungkol sa isang may-ari ng pusa na may allergy sa pusa. Ngunit dahil gusto niyang mag-alaga ng pusa, matyaga siyang uminom ng gamot laban sa allergy. Sa totoo lang, handa na rin si Guangsu noon pa man. Kahit nasanay siyang matulog mag-isa, ginawa pa rin niya ang lahat para makasama si Duyen. Sa landas ng pag-ibig, hindi maiiwasan ang mga hadlang. Ngunit kung patuloy lang kayong magkasama, maging mapagparaya at magtiis sa isa't isa, tiyak na mapapanatili ninyo ang pagmamahalan na ito. Hindi pa nakakapagpagupit ng buhok si Guangsu sa labas. Ngunit ngayon ay lumihis sa nakasanayan. Dahil malapit nang matapos ang buhay ng direktor, inilagay ni Jibum ang tuwalya sa kanya. Pagkatapos tanggalin ng pasyente ang kanyang sombrero, inilagay niya ang wig na inihanda. Sinabi niya kay Guangsu na gusto niya ng Beckham hairstyle. Ito ang unang pagkakataon na hindi sumalungat si Guangsu sa customer. Pinilit ng pasyente na labanan, bagaman nagdurusa sa pagpapahirap ng sakit, patuloy pa rin siyang nagsumikap, umaasa lamang na mag-iwan ng magandang impresyon sa lahat bago siya umalis. Nalaman na mula pa noong Marso ng nakaraang taon, na-diagnose na siya ng diffuse large B-cell lymphoma. Nang matanggap niya ang resulta, pakiramdam niya ay guguho na ang mundo. Sa simula, ang kanyang asawa at mga anak ay palaging nasa tabi niya at hindi umaalis. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, bumalik ang buhay sa dati. Itinuring siya ng kanyang pamilya bilang isang normal na tao, ganap na hindi pinapansin ang katotohanan na siya ay isang pasyente. Sa loob ng mahabang panahon, hindi alam ng direktor kung ano ang dapat niyang gawin at hindi rin niya alam kung ano ang gusto niyang gawin kapag nakaramdam siya ng kalungkutan. Maaari lang siyang bumalik sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Sakto nang iniisip niya kung paano gugulin ang natitira niyang mga araw, nakilala niya si Michelle na nagtingin ng lokasyon ng hair salon. Sinabi ni Michelle sa kanya na kailangan na niyang magpagupit at mula noon, naging makulay ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos, nagpunta siya sa hair salon, hindi lamang sinubukan ang perming sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kundi nagpatusok din ng hikaw. Namili ng modernong kasuotan sa Thailandia upang maging mas makulay ang natitirang mga araw niya. Bukod pa rito, nag-aral din siya ng pagbibake dahil gusto niyang gumawa ng masarap na cake para sa kanyang pamilya at nag-aral ng piano para makalikha ng isang mainit na awitin. Ngayon, natapos na rin ni Guangsu ang kakaibang paggupit na ito. Dali-dali siyang binigyan ni Jibum ng salamin. Sa pagtingin sa kanyang maputlang mukha, umiti siya ng mapait. Bago umalis si Guangsu, pilit na nagbayad ang asawa ng matanda, ngunit mariin niyang sinabing tatanggapin lamang niya ang bayad para sa paggupit. Pagkatapos ay tinawag ng ginang ang isang photographer at nagpakuha silang dalawa ng kanilang huling larawan. Ang larawan naman ng matanda na mag-isa ay inilagay sa gitna ng lamayan. Niyakap ng dalawa ang isa't isa at nagkatinginan. Gustong makipag-usap ni Mozi ng mas malalim kay Jibum dahil magka-date pa lang sila sa elementarya. Sakto nang handa na siyang pumasok sa kolehiyo, bigla siyang ginulat ng telepono. Nabigla siya at natakot sa ganoong kilos. Dahil sa hindi siya nakapasok sa kolehiyo, malungkot siyang umalis sa bahay ng babae. Pagkatapos ng trabaho kinabukasan, tinulungan niya itong mag-ayos ng buhok. Nalaman na nagmamadali siya dahil dumating na ang kanyang order ng enlistment. Kung gayon, magkakaroon ng mahabang panahon ng paghihiwalay ang dalawa. Tinanong niya kung kailan siya aalis, sinabi niyang sa susunod na buwan. Tinanong niya kung ano ang pinakagusto niyang gawin bago siya mag-enlist. Sinabi niyang gusto niyang lumabas kasama siya, ngunit sa paraang magdamag. Matapos marinig ang kanyang sinabi, agad siyang natahimik. Dahil hindi niya alam kung paano siya sasagutin, bumalik siya sa bahay na gulat. Matagal din siyang nababagabag ng problemang ito. Wala pa siyang karanasan at hindi niya alam kung paano haharapin. Pagkatapos, hinanap niya si Jen at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin kapag nahaharap sa kahilingan ng lalaki. Ngunit diretsong tumanggi si Jen. Naniniwala si Jen na sa sandaling pumasok ang dalawa sa kolehiyo, kailangan niyang harapin ang lahat ng kahihinatnan ng mag-isa. Bukod pa rito, humingi siya ng ganoong kahilingan bago siya pumasok sa militar, na malinaw na may masamang intensyon. Kung gusto niya talagang pumasok sa kolehiyo, dapat siyang maghintay pagkatapos ng kanyang serbisyo. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang isip ni Jen. Kinabukasan, nang pumasok siya sa trabaho, hinanap siya ni Duyen. Sinabi niyang medyo gulong-gulo ang isip niya kamakailan. Nagkamali siya ng sinabi kahapon. Sa totoo lang, kapag magkasama ang dalawang tao, ang mahalaga ay hindi kung kailan, kundi kung sino. Gusto ba niyang maging siya ang una? Nang linawin ni Jen ang bagay na ito, inihanda niya rin ang kanyang mga gamit sa paglalakbay kasama ang lalaki. Dinala niya ang lahat ng maiisip niya na parang natatakot siyang may makalimutan. Nang makita ng lalaki ang mga dala niya, napanganga siya na mas malaki pa kaysa sa itlog ng ostrich. Hindi na ito paglalakbay. Mas makatotohanan kung sasabihin mong lilipat sila ng bahay. Habang nasa sasakyan, dahil wala siyang karanasan, gusto niyang maghanap ng ilang impormasyon sa internet. Ngunit ang mga hindi tamang nilalaman ay nagpagulo sa kanya. Halos nahuli siya ng lalaki. Dumating sila sa resort at gaya ng inaasahan, dinala siya ng lalaki sa isang romantikong hapunan at naglakad-lakad sa tabing dagat. Ngunit sa mahalagang sandali,
natakot siya. Matagal siyang nanatili sa banyo at ayaw lumabas. Nagdulot din ito ng takot sa lalaki. Iniisip na nagkaroon siya ng aksidente sa banyo. Nagmamadali siyang naghanap ng ekstrang susi para buksan ang pinto. Sa sandaling ito, nasa pagitan siya ng dalawang masamang sitwasyon. Ngunit dahil naumpisahan na, wala siyang nagawa kundi matapang na lumabas. Niyakap siya ng lalaki at tinitigan nila ang mga bituin sa kalangitan. Ginamit nila ang paraang ito para mabawasan ang tensyon niya. Maayos ang tulog niya ng gabing iyon. Nang bumalik siya sa hair salon at nakita siyang masaya, natuwa rin ang lahat. Pagkatapos batiin ang mga kasamahan sa trabaho, inihanda rin niya ang simula ng kanyang pang-araw-araw na trabaho. Ngunit pumasok siya sa salon na malungkot at humihikab ng tuloy-tuloy. Tinanong siya ng lahat kung ano ang ginawa niya kagabi at sinabi niyang kung may ginawa man siya ay hindi siya ganito kapagod. Siya ay isang taong may social phobia. Matagal siyang nakatayo sa harap ng hair salon at hindi naglakas loob na pumasok. Nagtataka ang lahat sa loob ng salon. Nang lumabas si Mitchell para tanungin siya, dali-dali siyang umalis. Nakita ng lahat sa salon na kakaiba siya. Sa totoo lang, mahigit 80 taong gulang na siya at isang buwan nang namatay ang kanyang asawa. Ngunit sanay na siya sa pagiging inaalagaan. Mula pagkabata ay hindi pa siya gumagawa ng gawaing bahay. Kaya, bago namatay ang kanyang asawa, marami siyang inihanda, ngunit para sa kanya. Ang iniwanang puwang ng kanyang asawa ay napakalaki at lalo lang niyang naaalala ang kanyang asawa. Sa halip na abangan ang pagdating ng bagong araw, naging matinding paghihirap ito para sa kanya. Nagpasya rin siyang gusto niyang makita muli ang kanyang asawa sa lalong madaling panahon, ngunit may isang bagay na palaging bumabagabag sa kanya. Iyon ay hindi pa siya nakakapunta sa hair salon. Dahil ang kanyang ina at asawa ay parehong mga tagapag-ayos ng buhok. Mula pagkabata ay may nagpapagupit na sa kanya. Ngunit kahit na 5 o 6 na araw na siyang nasa harap ng hair salon, wala pa rin siyang sapat na lakas ng loob na pumasok. Dahil dito, labis siyang nagdusa. Kahit 70 taong gulang o 7 taong gulang, tila hindi madali ang pag-aangkop sa mga bagong bagay. Sa bawat pagkakataon ay pinipilit niyang maglakas loob, ngunit sa huli ay tumatakbo pa rin siya sa huling sandali. Sa totoo lang, kinasusuklaman niya ang kanyang pagiging mahiyain. Sa tuwing naiisip niya ang mga bagay na ito, naiirita siya. Ngunit hanggat nabubuhay siya, kailangan niyang maging matapang na subukan. Kamakailan, nabubuhay rin siya ng lubusan. Araw-araw, kailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa, kaya pakiramdam niya ay mabilis na lumipas ang oras. Matapos ang ilang pagkabigo, nagpasya siyang muli. Dahil naintindihan niya ang isang prinsipyo. Kahit na umabot na siya sa 80 taong gulang, maaari pa ring magsimulang muli sa ilang bagay. Sa huli, pumasok din siya sa hair salon. Nautal siyang nagsabi na narito siya para magpagupit. Agad din siyang sinalubong ni Guangsu. Bagaman mahusay si Guangsu, may isang beses na napahiya siya. Noon, bago pa lang siya sa propesyon, kaya wala siyang karanasan. Kinailangan niyang humingi ng paumanhin sa customer dahil sa sobrang dami ng tubig na kanyang na-spray. At ngayon, naging stylist na siya matapos dumaan sa maraming pakikibaka at paghihirap. Nakumpleto ng matanda ang kanyang unang gupit sa salon sa kanyang buhay. Sa ating buhay, makakaranas tayo ng maraming paghihirap at hamon. Sa totoo lang, kailangan lang nating matapang na harapin ang mga ito at subukang gawin ang unang hakbang. Marahil ay magkakaroon ng hindi inaasahang resulta. Masayang sumasayaw si Duyen na hawak ang pregnancy test kit. Ang kanyang balisang puso ay sa wakas ay napayapa na. Sinabi na hindi siya maaaring magbuntis, ngunit meron siyang masayang kalooban. Nagmamadali siyang tinawagan ang kanyang kasintahan, naghahanda na tangkilikin ang mundo ng dalawa. Ngunit sa sandaling magtatapon na siya ng basura para lumabas, nanlaki agad ang kanyang mga mata dahil nakasulat sa kahon ng pregnancy test kit na maaaring mali ang unang resulta. Samantala, inihanda na ni Guangsu ang hapunan at hinihintay si Duyen. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinabi ni Duyen na marahil ay hindi siya makakapunta. Dali-daling tumawag si Guangsu, ngunit hindi sumasagot si Duyen. Niyakap ni Duyen ang kanyang pagkadismaya, sa tingin niya ay buntis na talaga siya. Kahit sa banyo, nagkaroon siya ng ilusyon. Sa pag-iisip na magiging isang malaking tiyan na buntis, lumaki ang takot sa kanyang puso. Nakita niyang umiiyak ang anak ng customer at natakot din para kalmahin ang kanyang tensyon. Lumabas siya sa labas, balak mag-relax, ngunit sa pag-iisip na baka maging ina na siya, lalo siyang nainis. Napansin din ni Guangsu na balisa si Duyen. Pagkatapos, naisip niya ang master ng pag-ibig na si Mozin at gustong malaman kung bakit hindi sinasagot ng babae ang kanyang tawag. Ngunit masyadong kaunti ang impormasyon na ibinigay ni Guangsu. Hindi niya rin alam kung paano sasagot. Inakala ni Guangsu na alam niya. Pagkatapos ay walang magawa siyang lumapit kay Duyen at tinanong kung nagkakaroon ba sila ng problema ni Guangsu. Dahil ipinagtapat ni Guangsu ang kanyang kalungkutan sa kanya. Narinig ni Duyen iyon at naramdaman din niyang naging malamig siya kay Guangsu. Nagpasya rin siyang makipag-usap ng diretsahan. Sinabi niya kay Guangsu na may nangyaring nakakatakot. Kaya medyo nataranta siya. Agad na umalis si Duyen sa hapagkainan. Nagpasya siyang bumalik sa banyo upang suriin. Nang bumalik siya, umiti siya. Tinanong siya ni Guangsu kung ano ang nangyari, ngunit sinabi niyang huwag mag-alala dahil naayos na niya. Sinabi niya kay Guangsu ang dahilan, inakala niyang buntis siya noon kaya labis siyang nag-alala, ngunit nakumpirma na niya sa banyo. Nang marinig ito ni Guangsu, hindi lang siya hindi ngumiti, kundi galit pa siyang umalis. Dali-daling hinabol siya ni Duyen at tinanong kung ano ang problema niya. Nalaman na nagagalit siya dahil iniisip niya na dahil nagde-date sila, kahit buntis si Jen, ang bata ay sa kanilang dalawa. Ano man ang mangyari, gusto niyang mag-alala kasama siya.
Sa totoo lang, ito rin ang unang pagkakataon ni Jen na makaranas ng ganito, kaya't siya ay nalilito at kinakabahan. Ngunit palaging iniisip ni Guangsu na sa oras ng pagkalito ni Jen, dapat ay kasama rin niya itong malito. Kung hindi sasabihin ni Jen iyon, hindi sila magkaiba sa isang gabing romansa. Kusang humingi ng paumanhin si Jen kay Guangsu at nangako na sa hinaharap, sasabihin niya ang lahat sa kanya. Sa totoo lang, ganyan dapat ang isang relasyon. Kapag nagsama ang dalawang tao, dapat mas isipin nila ang isa't isa. Sa ganoong paraan lamang sila magtatagal. Sa wakas, natapos din ang pelikula. Dahil kailangan ni Mozin na pumasok sa militar, kumuha ang hair salon ng bagong assistant. Ang pangalan ng bagong tao ay si Jun Dong-yuo. Sa pagdating pa lang niya ay nagpakita na siya ng magandang impresyon. Mula nang dumating si Dong-yuo, masipag siyang nagtrabaho. Mapagpakumbaba rin siya at mabilis na nakisama sa lahat. Maging si Ji-boom ay labis siyang pinuri. Samantalang si Mozin ay tila isang paboritong concubine, hindi man lang nagtira ng pagkain para sa kanya. Agad pagkatapos kumain, tinanggap ng salon ang isang espesyal na customer. Pagkakita sa kulay ng balat ng customer, kusang lumayo ang lahat. Ngunit mariing itinulak ni Suzy si Michelle upang harapin ang internasyonal na kaibigan. Hindi alam ni Michelle ang sasabihin, kaya patuloy lang siyang kumukurap kay Suzy. Sa sandaling iyon ng kagipitan, lumabas si Dongjul at matatas na sumagot. Naramdaman ni Michelle na talagang nakakita siya ng isang kayamanan. Agad din siyang naging paborito ng hair salon, na lalong nagpadismaya kay Mozin. Kahapon, ayaw pa siyang paalisin ng lahat, ngunit ngayon, wala na siyang pakialam kung nandoon siya o wala. Sa oras ng pagkain, ang lahat ng usapan ay tungkol kay Dongyuo. Dahil dito, labis na nagalit si Mozin. Sa simula ay farewell party dapat, ngunit naging welcome party para sa bagong dating. Sa pagkakita sa lahat na patuloy na nag-aalok ng inumin kay Dongyuo, labis na nalungkot si Mozin. Ngunit ganyan talaga ang himala ng kapalaran. Kinabukasan, hindi na nagpakita si Dongyuo sa hair salon. Sakto namang hahanapin na sana ni Michelle ang kanyang resume para tingnan ang numero ng telepono. Nagpadala ng mensahe si Dongyuo kay Mozart at kinuha niya ang telepono para basahin. Nakasaad sa mensahe na hindi siya bagay sa salon at binati pa niya ang salon na maging mas maunlad sa negosyo. Tungkol sa pag-alis ni Dongyuo nang walang paalam, marahil si Mozart lang ang pinakamasaya. Ngunit dumating din ang araw ng pamamaalam. Malungkot na ginupit ni Ji-boom ang buhok niya dahil alam niyang sa pag-alis niya sa pagkakataong ito, mahihirapan na silang magkita muli. Niyakap niya ito at sinabing hihintayin niya ito. Samantala, ang lahat ng nasa salon para bigyan ng pribadong espasyo ang dalawa ay ayaw ding makagulo. Ngunit sa huli, inihatid pa rin nila siya. Sa sandaling nakalayo na siya ng ilang hakbang, tumakbo siyang pabalik at mahigpit na niyakap si Ji-boom at sinabi sa kanya na kanina ay hindi niya sinabing huwag na siyang hintayin, kundi umaasa siyang hintayin siya nitong bumalik. Sa sandaling ito, ayaw talagang magkahiwalay ng dalawa. Sa pagkakita sa kanyang paglayo, ayaw rin siyang iwan ni Ji-boom. Pagkalipas ng 3 buwan, pumunta siya kasama ang ina at nakababatang kapatid ni Mozin para bisitahin siya. Ngunit sa sandaling gustong yakapin ng masayang ina ang kanyang anak, tumakbo siya patungo kay Ji-boom, iniiwan ang kanyang ina at nakababatang kapatid. Maging sa tanghalian, sinabi niya sa kanyang ina na dalhin ang kanyang nakababatang kapatid sa labas para maglakad-lakad at huwag gambalain ang kanilang pribadong mundo. Magkahawak kamay silang naglakad sa maliit na kalsada. Nagpahayag sila ng kanilang pangulila sa isa't isa. Nalaman din niya mula sa kanya na nabunyag ang relasyon ni Jen at Guangsu. Bagaman walang sinabi si Michelle, lumipat pa rin ng hair salon si Jen. Ang katulong na si Gi-byum ay nanalo rin sa promotion exam para sa estilista. Si Suzy at Gi-byum ay naging kapalit na estilista ni Jeno. Sa huli, pumunta sila sa Wishing Forest. Bagamat hindi natin alam kung ano ang kanilang hiniling, isang magandang bukas ang sasalubong sa kanila. Ang Korean drama na Flying Butterflies ay natapos na. Mag-subscribe, magkomento at mag-like para patuloy akong bigyan ng inspirasyon. Magkita-kita tayo sa susunod na pelikula.